Sumabog ang sigaw sa loob ng mamahaling sala ng isang malawak na bahay sa Dasmariñas Village kasabay ng malakas na kalabog ng kristal na vase na tumama sa marmol na sahig at nagkalat ang mga basag na piraso na kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier habang nanginginig ang kamay ni Veronica na bagong manugang na tila hindi makapaniwala sa narinig niya. Uulitin ko, malamig ngunit matalim ang boses ni Doña Carmela, ang biyenan na kilala sa buong social circle ng Makati bilang reyna ng kontrol at impluwensya. Hindi ka kailanman magiging sapat para sa pamilya namin. Bahagyang huminga si Veronica, mabigat, parang may nakadagan sa dibdib niya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila kumakapal, may halong pabango ng imported na lilis at ang amoy ng mamahaling kahoy na kasangkapan na tila nakasaksi na ng maraming lihim. Pinilit niyang tumingin diretso sa mga mata ng matanda. Kahit nanginginig ang tuhod niya sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang dress, hindi ako aalis, bulong niya. Ngunit malinaw ang diin, parang pinipigilan ng bagyong gustong kumawala sa loob niya. Isang segundo ng katahimikan ang bumalot, sapat para marinig ang mahinang tik-tik ng orasan sa dingding at ang tunog ng air conditioning na parang humihinga kasama nila, at biglang tumawa si Doña Carmela. Hindi ito masayang tawa kundi malamig at mapanlait. Hindi mo kailangan umalis. Ay-ho. Sabi niya habang dahan-daang umupo sa velvet na sofa, pinapakinis ang kanyang palda na parang walang nangyaring eksena, dahil sisiguraduhin kung ikaw mismo ang sasuko. Napalunok si Veronica, ang lalamunan niya tuyo, at sa likod ng kanyang isip ay naglalaro ang alaala ng mga sakripisyo niya, ang pag-iwan sa simpleng buhay sa probinsya, ang pagtanggap sa malamig na mundo ng mayayaman, at ang pag-aasawa kay Adrian na akala niya ay magiging sandigan niya, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya nag-iisa siya, walang kakampi, sa gitna ng isang larong hindi niya lubos na nauunawaan. Tama na, ma. Biglang pumasok ang boses ni Adrian mula sa likuran, medyo paos, halatang pagod mula sa mahabang araw sa opisina sa Bonifacio Global City, hawak pa ang kanyang coat, bahagyang gusot ang buhok, ngunit ang mata niya ay puno ng tensyon. Lumapit siya kay Veronica, ngunit hindi siya agad hinawakan, parang may invisible na distansya sa pagitan nila. Hindi na kailangan palakihin pa ito, dagdag niya, at saglit na nagkatinginan ang mag-ina, isang tahimik na laban ng kapangyarihan na matagal nang umiiral bago pa dumating si Veronica. Hindi ko pinalalaki, sagot ni Doña Carmela, malamig, pinapaalala ko lang ang katotohanan. Tumahimik si Adrian, ang balikat niya bahagyang bumagsak, at doon naramdaman ni Veronica ang unang bitak sa kanilang relasyon, ang hindi pagsasalita, ang hindi pagtatanggol, ang katahimikan na mas masakit pa sa anumang insulto. Adrian, mahina ngunit puno ng sakit ang tawag niya, ngunit hindi siya agad sinagot ng lalaki, bagkus ay napatingin ito sa sahig, sa mga basag na piraso ng vase, parang doon hinahanap ang tamang salita, ngunit walang lumabas, at doon tuluyang bumigat ang dibdib ni Veronica, parang may malamig na kamay na pumisil sa puso niya. Sige, sabi niya, halos pabulong, kung ganito pala, kailangan kong malaman kung hanggang saan ako dapat tumayo. Tumalikod siya, ang bawat hakbang mabigat, naririnig ang bahagyang paglangit-ngit ng takong niya sa marmol, at habang papalabas siya ng sala, ramdam niya ang mga mata ni Doña Carmela na sumusunod sa kanya, puno ng kumpiyansa, parang sigurado na sa magiging resulta ng laban na ito. Paglabas niya sa hallway, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa air vent, at ang mahabang corridor na may mga portrait ng pamilya na nakasabit sa dingding. Bawat larawan ay tila nagsasabi ng kasaysayan ng kapangyarihan, ng kontrol, ng mga lihim na hindi kailanman inilalantad. Napahinto siya sa isang larawan ni Adrian noong bata pa ito, hawak ng kanyang ina, parehong nakangiti, perpekto sa mata ng iba, ngunit ngayon ay parang may ibang kahulugan na ang imahe. Ganito ba talaga? Bulong niya sa sarili, at sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang daliri niya habang sinasagot, "Hello." Sagot niya, at isang malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya, "Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa pamilya ng asawa mo, pumunta ka sa lumang bahay sa Laguna bukas ng gabi." Napakunot ang noo ni Veronica, "Sino ka?" Ngunit naputol na ang linya, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng koridor, ang ilaw sa kisame bahagyang kumikislap, at ang puso niya mabilis ang tibok. Hindi na ito simpleng alitan ng biyenan at manugang, may mas malalim na layer, mas madilim na lihim, at habang bumabalik siya sa kanilang kwarto, ang bawat hakbang niya ay may kasamang tanong, may kasamang takot, at isang kakaibang determinasyon na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Pagpasok niya sa silid,
Nakita niya si Adrian na nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko. Ang ilaw mula sa bedside lamp ay lumilikha ng malalalim na anino sa mukha nito. Sorry, mahina nitong sabi ng hindi tumitingin, at saglit na napahinto si Veronica. Ang galit niya na haluan ng lungkot. Para saan? Tanong niya, mahinahon pero may diin. Napahinga si Adrian. Mabigat, sa lahat, sagot nito, ngunit kulang. Kulang ang paliwanag, kulang ang lakas. Lumapit si Veronica, tumayo sa harap niya. Alam mo bang pakiramdam ko? Ako lang ang lumalaban para sa sarili ko sa bahay na ito. Tahimik si Adrian, at ang katahimikan na iyon ay parang kumpirmasyon. Napapikit si Veronica, pinipigilan ang luha, ngunit may ibang emosyon ang umuusbong, hindi lang sakit, kundi galit. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro ng pamilya mo, dagdag niya. Pero hindi ako papayag na maging pawn lang. Napatingin si Adrian, sa wakas, at sa mata nito may halong takot. Hindi mo naiintindihan. Sabi nito, halos pabulong, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na alamin, ngunit doon lalo tumindi ang kutob ni Veronica, mas lalo kung gustong malaman, sagot niya, diretso, at sa loob ng silid, ang hangin ay tila lalong bumigat, parang may paparating na bagyo na hindi na kayang pigilan. Sa labas, naririnig ang mahinang ingay ng mga sasakyan sa malayo, ang lungsod patuloy sa paggalaw, walang pakialam sa gulong nagsisimula sa loob ng pamilyang ito. At habang nakatingin si Veronica kay Adrian, ramdam niya na ang buhay na pinasok niya ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi isang komplikadong sistema ng kapangyarihan, utang na loob, at mga lihim na maaaring sumire sa kanya kung hindi siya magiging handa, at sa kaibuturan ng isip niya, bumabalik ang boses mula sa telepono, ang paanyaya, ang babala, at ang posibilidad na iyon ang magiging susi sa lahat ng tanong niya. Pupunta ako sa Laguna bukas, bigla niyang sabi. At agad na patingin si Adrian. Gulat, ano? May kailangan akong malaman, sagot niya, matatag, at sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila, mula sa pagiging biktima, nagsisimula siyang maging manlalaro sa isang larong hindi niya palubos na nauunawaan ngunit handa na siyang pasukin, kahit ano pa ang kahihinatnan. Kinabukasan, hindi sumikat ang umaga para kay Veronica nang may gun sa dibdib, gumising siya na parang hindi talaga nakatulog. Ang mga mata niya mabigat ngunit mulat ang isip, at habang nakahiga siya sa malapad na kama na masyadong malamig para maging tahanan, nakatitig siya sa kisame at pinakikinggan ang halos hindi marinig na ugong ng centralized air conditioning, ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas ng bintana, at ang regular na paghinga ni Adrian sa kabilang gilid ng kama, isang tunog na dati ay nakapagpapakalma sa kanya ngunit ngayoy parang paalala ng lahat ng hindi nito masabi, ng lahat ng pinili nitong itago. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi lumikha ng tunog, at nang tumapak ang paa niya sa makinis na kahoy na sahig ay nakaramdam siya ng lamig na umakyat hanggang tuhod, ngunit hindi siya umurong, dumiretso siya sa banyo, nagsindi ng maliit na ilaw sa gilid ng salamin, at doon niya nakita ang sariling mukha na bahagyang namamaga sa puyat, ang ilalim ng mga mata na may manipis na anino, ang labi na tuyo, at ang ekspresyong hindi na simpleng nasaktan kundi nag-iingat na, nag-iisip, natutong magbasa ng panganib bago pa ito magsalita, habang hinihilamos niya ang mukha niya, bumalik sa isip niya ang boses sa telepono, malamig, tiyak, walang pangingimi, at mas nakakatakot dahil mukhang alam nito ang tamang oras para tumawag, ang tamang sandali para tuluan ng pagdududa ang isang pusong sugatan na, kung gusto mong malaman ang totoo paulit-ulit iyon sa utak niya habang pinupunasan niya ang mukha gamit ang malambot na puting tuwalya na may birdang initials ng pamilya Villarreal. Initials na ilang buwan pa lang niyang ginagamit pero hindi pa rin niya lubos na maramdamang kanya. Paglabas niya ng banyo, gising na si Adrian, nakaupo sa gilid ng kama, nakasandal ang mga siko sa tuhod, hawak ang noo niya gamit ang dalawang daliri na parang pinipigilan ang isang naguumpugang sakit ng ulo at konsensya. At kahit hindi pa ito nagsasalita ay alam na ni Veronica na susubukan na naman itong pigilan siya, hindi dahil gusto siyang protektahan ng buong buo, kundi dahil may bahaging mas mahalaga pa rin dito ang katahimikan ng pamilya kaysa sa kapayapaan ng asawa nito. Huwag kang pumunta, sabi ni Adrian, paus at mabigat ang tinig, hindi tumitingin sa kanya sa unang segundo, saka lamang nagangat ng mata nang maramdaman marahil na hindi sapat ang simpleng utos. Please, Veronica. Hindi mo kilala kung sino ang tumawag. Baka set up lang yan. Baka may gustong manggulo. Napatigil siya sa pag-aayos ng simpleng blouse na isusuot niya. Ang daliri niya nasa butones ngunit hindi muna ipinagdikit, saka siya lumingon,
Tahimik, pinapabayaan munang mapuno ng bigat ang pagitan nila bago sumagot, at ikaw? Kilala mo ba kung sino? Saglit na gumalaw ang panga ni Adrian, tila piniga ng tanong. Hindi, sabi nito, pero may kislap ng pag-aalinlangan sa mukha nito, maliit ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Veronica. Hindi ka marunong magsinungaling sa akin dati, mahina niyang sabi, hindi pasiga, hindi melodramatiko, at marahil iyon ang lalong tumama. Umangat ang dibdib ni Adrian sa malalim na paghinga. Veronica, may mga lumang isyu sa pamilya. Business, lupa, politika sa probinsya, mga tao na matagal nang may galit kay mama. Hindi simple. Napakagat si Veronica sa loob ng pisngi niya. Lalo lang akong gustong pumunta kapag sinasabihan mo akong hindi simple. Tumayo si Adrian at lumapit, ngunit nang iangat nito ang kamay para hawakan sana ang braso niya, bahagya siyang umurong. Maliit na kilos lamang iyon, halos hindi galaw, pero naramdaman agad nilang pareho. Huminto sa ere ang kamay ng lalaki bago dahan-daang bumaba sa tagiliran nito. Hindi ka na ba nagtitiwala sa akin? Tanong nito, at sa unang pagkakataon mula kagabi ay may bahagyang takot sa boses nito na hindi para sa sikreto kundi para sa pagkawasak ng kanilang mag-asawa. Gusto kong magtiwala, sagot ni Veronica habang inuuna niyang isuot ang hakaw kaysa sagutin agad ang damdamin sa loob niya, binibigyan ang sarili ng ilang segundong hindi masyadong marupok, pero bawat araw sa bahay na parang may kulang na piraso. May sinasabi ka, may hindi mo sinasabi. May ginagawa ang mama mo, tapos pinapakiusapan mo akong intindihin siya. Hanggang kailan? Hanggang sa ako ang mawalan ng sarili. Hindi sumagot si Adrian. Sa hallway, narinig nila ang mahinang yabag ng kasambahay at ang tunog ng tray na inilalapag sa breakfast nook, ang normal na galaw ng bahay na napakayaman ngunit punong-puno ng tensyon na hindi nasasama sa mga family portrait. Nang bumaba si Veronica sa kusina makalipas ang ilang minuto, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong pandesal, garlic fried rice, at matapang na kapeng barako na ini-order pa raw ni Doña Carmela mula Batangas para hindi matuto sa instant coffee ang mga tao sa bahay. Nasa dulo ng mahabang mesa ang matanda, maayos na maayos ang buhok, may perlas sa tenga kahit almusal pa lang, at may hawak na dyaryo na tila prop lang dahil mas matalas pa ang tingin nito kaysa binabasa nitong balita. Good morning, sabi nito, ang tono ay napakakalmado kaya mas nakakabahala. Naupo si Veronica, marahang hinayla ang silya, pinakiramdaman ang kinis ng kahoy sa palad niya, saka kumuha ng kaunting prutas sa plato para may magawa ang mga kamay. Good morning po, sagot niya, kontrolado. Ilang segundo ang lumipas na puro tunog lang ng kubyertos at tasa ang maririnig. Pagkatapos, ibinaba ni Doña Carmela ang dyaryo ng eksaktong ayos, pinanti pa ang gilid nito sa mesa. May lakad ka raw mamaya, sabi nito. Hindi ito tanong. Meron po. Saan? Kumuha si Veronica ng tubig bago sumagot, piniling huwag magmadali. Laguna. Umangat ng bahagya ang isang kilay ni Doña Carmela. Saang parte? Hindi ko pa po alam ang eksaktong address. Samandal ang matanda sa upuan, dahan-daang pinagmasdan siya na parang tinatansya kung takot ba siya o matigas lang. Napakagandang kombinasyon niyan, hiha. Malayo ang pupuntahan, hindi mo alam ang eksaktong lugar, at malinaw na may tinatago ka. Napatingin si Veronica ng diretso. Parang familiar po. Kumislat ang labi ni Doña Carmela, hindi ngiti kundi pagkilala sa patagang saksak. Sa gilid, pumasok si Adrian at agad naramdaman ang temperatura ng usapan, kahit walang sumisigaw. Naupo ito pero hindi agad kumain. Ma, huwag na muna. Bakit? Matalim na tanong ng ina. Asawa mo siya, pero parang guest pa rin ang trato mo sa katotohanan. Mama, babala ni Adrian, ngunit hindi nagpatinag ang matanda. Gusto mong maglaro ng matapang? Tanong ni Doña Carmela kay Veronica habang marahan nitong inilapag ang tasa. Sige, pero tandaan mo ito. Ang mga pamilyang tulad namin hindi nasisira sa iskandalo lang. Nabubuhay kami sa iskandalo. Ang sumisira sa amin ay mahihinang tao sa loob. Nakaramdam si Veronica ng malamig na agos sa batok, ngunit hindi niya ibinaba ang tingin. Hindi ako mahina, hindi pa, sagot ng matanda. Pero kaya kitang pagurin. Tahimik si Adrian. Muli. At ang katahimikang iyon ang naging huling tulak para tuluyan ng magdesisyon si Veronica na hindi siya hihingi ng pahintulot kanino man. Bandang hapon,
Umalis siya nang hindi gumagamit ng family driver. Nagsuot siya ng simpleng slacks, flat shoes, at manipis na cardigan. Pinili ang itsurang hindi agad mapapansin sa kalsada. Sa gate ng subdivision, sumakay siya sa booked car na siya mismo ang nagpa-reserve gamit ang luma niyang personal email, hindi ang account na binigay sa kanya ng opisina ng pamilya. Habang binabaybay ng sasakyan ang EDSA at pagkatapos ay lumulusot sa mabigat na trap-ikong may halong busina, tambucho, alinsangan, at laging nagmamadaling mukha ng Metro Manila, nakasandal siya sa bintana at pinagmamasdan ang lungsod na sabay na marangya at marumi, maganda at mapanakit, parang mismong pamilyang pinasukan niya. Sa ilalim ng mga flyover ay may mga taong nagbebenta ng tubig at sampagita, sa kabilang banda, may malalaking billboard ng real estate, luxury watches, at election survey numbers. Sa bawat hinto ng sasakyan, sinusuri niya ang side mirror, ang likurang salamin, ang mga motorsiklong sumusunod, ang mga plaka na posibleng pamilyar. Hindi niya alam kung praning na siya o natututo lang. Pagsapit nila sa mas maluwag na kalsada pa Laguna, unti-unting nagbago ang tunog ng paligid, humina ang busina, lumawak ang espasyo, at pumasok sa bintana ang amoy ng lupa na basa-basa pa mula sa ulan noong madaling araw, kasama ang faint na samyo ng damo at usok ng sinusunog na tuyong dahon sa kung saang gilid ng daan. Papalubog na ang araw nang marating niya ang lumang bahay na ibinigay sa kanya sa text ng pangalawang numerong tumawag pag-alis niya ng Maynila. Nakatayo iyon sa dulo ng makitid na kalsadang may punong mangga sa magkabilang gilid, isang lumang ancestral house na kupas na ang dilaw na pintura, may bakal na gate na may bahagyang kalawang, at bintanang kahoy na kalahating bukas na parang may nagmamasid mula sa loob. Pagbaba niya ng sasakyan, narinig niya agad ang kuliglig, ang mahinang tahol ng aso sa malayo, at ang paglagitik ng lumang karatolang tinatamaan ng hangin. "Ma'am, sigurado po kayo dito?" Tanong ng driver, lumingon mula sa manibela, halatang hindi kampante. "Oo, pakihintay na lang po ako ng 30 minuto. Kapag wala pa ako, tumawag kayo sa police station." Hindi niya alam kung seryoso ang payong iyon o gusto lang niyang marinig ng sarili niyang bibig na handa siyang humingi ng tulong kung kailangan. "Sige po," sagot ng driver, masyadong mabilis. Nang bumukas ang gate sa mahinang langit-ngit, isang matandang babae ang lumitaw sa porch, payat, bahagyang kuba, at nakasuot ng lumang duster na malinis ngunit manipis na sa kakalaba. Hindi niya ito kilala, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagtitig nito kay Veronica, hindi gaya ng mga tingin ni Doña Carmela na sumusukat ng banta, kundi tingin parang naghahanap ng kumpirmasyon sa isang alaala. "Ikaw si Veronica?" tanong nito. "Opo," tumango ang matanda. "Pasok ka, bilis." Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy, mothballs, at kupas na tela ng mga kurtinang matagal nang hindi napapalitan. Sa dingding ay may mga litrato ng mga taong nakapormal, karamihan ay hindi nakangiti, at sa isang sulok ay may altar na may maliit na rebulto ng Birheng Maria, ilang kandilang kalahati na lang, at basong may lumang bulaklak. Sa bawat hakbang niya sa makintab ngunit lumulubog ng kaunting sahig, pakiramdam niya pumapasok siya sa isang lugar na sadyang iniwan ng panahon pero hindi iniwan ng sikreto. Naupo siya sa sala sa upuang may gantsilyong sapin sa sandalan, habang ang matanda ay dahan-daang nagsara ng mga bintana sa unahan at sumilip pa sa labas bago humarap sa kanya. "Ako si Aling Nena," sabi nito, naupo rin ngunit hindi agad nagsalita. Pinagmasdan muna siya mula ulo hanggang paa. "Matagal na akong nanahimik, pero nang mabalitaan kong ikaw ang napangasawa ng anak ni Carmela, alam kong may mauulit." Kumirat ang sikmura ni Veronica. "Ano pong mauulit?" Humugat ng hininga si Aling Nena, mabagal, mabigat, saka kinuha mula sa lumang aparador ang isang kayumangging envelope na nakatupi ang mga sulok sa katagalan. Inilapag niya iyon sa mesa na may crocheted cover, at nang i-slide niya palapit, nakita ni Veronica na nanginginig ang mga ugat sa kamay nito. "May isang babaeng nauna sayo," sabi nito. Hindi manugang, hindi umabot doon, pero minahal ng anak ni Carmela. At nang malaman ng pamilya, pinutol nila na parang damo. Naging tuyo ang lalamunan ni Veronica. "Si Adrian." Umiling si Aling Nena. "Hindi, ang ama niya." Napabuntong hininga si Veronica, hindi sa ginhawa kundi sa mas malalim na pagkalito. "Anong kinalaman nito sa akin?" Tumingin si Aling Nena sa altar bago sumagot, parang humihingi pa rin ng pahintulot sa sariling konsensya.
Ang babaeng iyon ang tunay na may alam sa pinagmulan ng ilang lupa, ilang pera, at kung paano talaga umangat ang pamilya nila sa probinsya. Hindi malinis, hindi lahat legal, hindi lahat moral, may naagrabyado, may pinatahimik, at nang mabuntis siya, doon nagsimulang maging halimaw si Carmela. Kumabog ang puso ni Veronica sa dibdib niya. Patay na po ba ang babaeng iyon? Tahimik ang matanda, masyadong tahimik. Sabihin niyo po, pumikit si Aling Nena saglit, saka tumango. Nagkaroon ng aksidente raw sa highway. Gabi, umuulan, walang nakakita, pero may nakakita. Inabot niya ang envelope. Sa loob nito ay ilang lumang larawan, Xerox ng titulo, at isang pirasong notebook paper na may mga pangalang isinulat sa ballpen na kumalat na ang tinta. Habang isa-isang inilalabas ni Veronica ang laman, pakiramdam niya bumibigat ang hangin sa paligid. Isang litrato ang nagpatigil sa kanya, batang si Adrian, mga 7 o 8 taong gulang, kasama ang ama nito at isang babaeng hindi si Doña Carmela. Nakahawak ang bata sa palda ng babae at nakatingin dito nang may lamang na hindi painpeke sa camera. Namilog ang mata ni Veronica. Sino siya? Ang yaya? Hindi. Sagot ni Aling Nena bago pa man niya mabuo ang tanong. Iyan ang kapatid ng babaeng namatay. Siya ang pansamantalang itinago sa bahay bilang caregiver ng bata para matahimik ang usapan. Pero masyadong maraming nalaman. Pinaalis din. Nahilo si Veronica sa bilis ng mga pirasong nagsasama-sama. Bakit ninyo sinasabi sa akin ito ngayon? Kasi ikaw ang unang hindi agad yumuko, sagot ng matanda. At dahil may gumagalaw na naman. Nitong nakaraang linggo may taong naghahanap ng mga lumang papeles dito. Lalaking nakabarong, may kasamang 2 tauhan. Hindi ko pinapasok. Kinabukasan may nag-iwan ng patay na manok sa gate. Hindi ko na kailangang maging bata para maintindihan ang ibig sabihin. Bago pa makasagot si Veronica, may narinig silang tunog ng sasakyang huminto sa labas. Pareho silang napatigil. Maging ang kuliglig sa labas ay parang biglang lumayo sa pandinig niya. Tumayo si Aling Nena agad, mabilis para sa edad nito, at pinatay ang isang ilaw sa sala. Huwag kang kikibo, bulong nito. Mula sa pagitan ng kurtina, nakita ni Veronica ang refleksyon ng headlights na sumayad sa puno sa labas ng bintana. Hindi siya humihinga ng maayos. Malinaw ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan, ang sabay na yabag ng 2, tapos isa pa. May lalaki sa labas na nagsalita, hindi malakas ngunit sanay mag-utos. Buksan mo, Nena. Alam naming nandyan ka. Nanigas ang likod ni Veronica. Kilala niya ang boses. Narinig na niya ito sa isang charity gala ng pamilya. Si Attorney Salcedo, legal fixer ni Doña Carmela. Lalong nanginig ang mga daliri niya sa envelope. Napatingin sa kanya si Aling Nena at sa unang pagkakataon ay nakita niya sa mukha ng matanda ang hubad na takot. Hindi takot sa kamatayan, kundi sa ideyang mananalo na naman ang kapangyarihan dahil marunong itong maghintay at manakal ng tahimik. Lumapit si Veronica sa dingding, dibdib niya halos damaykit sa lumang kahoy, at kinuha ang cellphone niya mula sa bag na may sobrang dahan-daang galaw. Nanginginig ang hinlalaki niya habang binubuksan ang screen brightness pababa. May 3 missed calls mula kay Adrian. Sumunod na kumatok ng mas malakas ang nasa labas. Huling pakiusap, Nena, sabi ni Salcedo. Huwag mo nang palalain. Tumingin si Veronica sa matanda, saka sa likod ng bahay kung saan may makitid na pasilyong nakikita niya sa dilim. May labasan ba? Pabulong niyang tanong. Tumango si Aling Nena. Kusina, likod. Pero putik doon. Mas mabuti ang putik kaysa sa kanila. Huminga ng malalim si Veronica, inilagay ang mga litrato at kopya ng dokumento sa loob ng bag niya, ngunit nang ilalagay na sana niya ang note na may mga pangalan, hinawakan ni Aling Nena ang pulso niya. Iwan mo yan. Bakit? Dahil kapag kinuha mo lahat, alam nilang may nakuha ka. Kailangan may makita silang kaunti para isipin nilang hindi pa huli. Saglit na nagtagpo ang tingin nila. Tama ang matanda, mabilis ngunit maingat. Nag-iwan si Veronica ng 2 kopya at itinago ang pinakaimportanteng larawan at listahan ng pangalan sa loob ng lining ng bag na bahagya niyang pinunit gamit ang kuko. Sa harap, muling kumalabog ang pinto. Nena, halos kasabay noon ay tumunog ang cellphone ni Veronica sa kamay niya. Nanginginig niyang tiningnan ang screen. Adrian, napapikit siya sa sobrang kaba at galit na sabay umakyat sa dibdib niya. Sinagot niya at inilapit sa tainga ng walang imik. Mula sa kabilang linya,
Hinihingal ang boses ni Adrian, mahina ngunit desperado. Veronica, umalis ka dyan ngayon. Hindi si Mama ang nagpadala na putol ang linya sa malakas na yabag sa labas at sa tunog ng unang beses na sinubukang buksan ang mismong tarangkahan ng bahay. Naramdaman ni Veronica na parang huminto ang buong bahay sa pagitan ng isang tibok ng puso at ng susunod, at sa napakaikling siwang na iyon ng oras ay damaikit sa isip niya ang putol na babala ni Adrian, ang kakaibang diin ng mga salitang hindi si Mama ang nagpadala, at ang mas nakakatakot na posibilidad na kung hindi si Doña Carmela ang gumagalaw, may iba pang puwersang mas tahimik, mas matagal nang nakabaon, at posibleng mas walang pakialam kung sino ang madadamay. Anong ibig sabihin niya? Pabulong na tanong ni Aling Nena, ngunit hindi na sumagot si Veronica dahil ang ikatlong kalabog sa pinto ay dumating na mas malakas, mas buo, kasabay ng mahinang pag-uga ng lumang kahoy at ang pagyanig ng basong may lumang bulaklak sa altar, kaya sa halip ay mabilis niyang ibinulsa ang telepono, pinisil ng mahigpit ang strap ng bag, at sinundan ang matanda sa makitid na daanang patungo sa kusina, kung saan agad nagbago ang amoy ng hangin mula sa alikabok at lumang tela tungo sa pinaghalong usok ng uling, pinatuyong isda, at kahoy na matagal nang binababad ng panahon, madilim ang kusina maliban sa isang manipis na ilaw mula sa bintanang may kawad, at habang nagmamadali silang gumalaw ay maririnig ang bawat kalansing ng bakal na sandok at ang dahan-daang paglangit-ngit ng kabinet na nakabunggo sa balikat ni Veronica. Dito, sabi ni Aling Nena habang itinataas ang kahoy na harang sa likod na pinto, nanginginig ang mga daliri pero mabilis ang kilos, lumusot ka na at sundan mo yung gilid ng bakod, huwag ka sa gitna dahil lulubog ka sa putik. Hindi agad gumalaw si Veronica, napatingin siya sa matanda, sa kulubot nitong mukha na pinapayat lalo ng ilaw mula sa labas, sa mga matang pan ng takot ngunit may matibay pang natitirang galit, at doon niya biglang naalala ang sariling lola sa probinsya. Ang mga babaeng Pilipina na kayang tahimik na magtiis ng ilang dekada at biglang magsalita lamang kapag may isang batang babae o isang batang asawa ng malulunod sa parehong siklo. Sama po kayo, sabi niya, halos pakiusap. Ngunit agad umiling si Aling Nena, hindi na ako aabot sa takbuhan. Ikaw ang kailangang makalabas. May mas alam ka na ngayon, saglit na napapikit si Veronica, pinipigil ang bugso ng konsensyang huwag iwan ang matanda. Ngunit kasabay noon ay umalingaw-ngaw mula sa sala ang tunog ng pagbukas ng front latch, sinusundan ng mabigat na yabag sa sahig, kaya wala na siyang oras para sa mahabang moral na laban, inilapat niya ang isang kamay sa bisig ni Aling Nena, mabilis ngunit mahigpit, mag-lock po kayo rito pagkakalabas ko, at bago pa man makasagot ang matanda ay itinulak na niya ang pinto palabas at sinalubong siya ng malamig, mamasamasang hangin ng gabi, agad bumaon ang flat shoes niya sa malambot na lupa. Ang putik malapot at malamig sa talampakan, at sa unang hakbang pa lamang ay halos dumulas siya sa damong basa ng hamog, ngunit nakabawi siya sa pagkapit sa isang mababang sanga ng kalamansi, narinig niya sa likod ang mas lalong malabong kalabog ng mga paa sa loob ng bahay at ang malakas na boses ni Salcedo na nagsasabing, hanapin niyo sa likod, kaya lalong humigpit ang paghinga niya, naging maiikli at matutulis ang higop ng hangin sa ilong, ramdam ang hapdi sa dibdib habang pinipilit niyang gumalaw ng mabilis ngunit hindi maingay. Sa likod ng bahay ay may makitid na daanan sa pagitan ng bakod na konkreto at hanay ng mga tanim na saging, at habang sumusulong siya roon ay kumakaskes sa braso niya ang magaspang na dahon at ang manipis na kawad ng sirang bakod. May isang bahagi ng lining ng bag na kumiskis sa tuhod niya kung saan itinago niya ang listahan ng pangalan. At sa bawat dampi nito ay para siyang pinapaalalahanan na hindi na siya simpleng asawa lang na naguguluhan sa pamilya ng asawa, may dala na siyang piraso ng bagay na maaaring magpabagsak o magpapatay. Sa dulo ng bakod ay may maliit na siwang na tinuro ni Aling Nena, sapat lang para sa isang taong payat na makalusot, yumuko siya at dumulas palabas, sumabit ang cardigan niya sa pako at napunit ng mahina, ngunit hindi na niya inintindi. Paglabas niya ay sinalubong siya ng mas bukas na bahagi ng lupa na dating taniman marahil, ngayoy puro damo, bakas ng gulong, at nakatirik na lumang drum. Sa malayo ay kita niya ang ilaw ng kalsada at ang anino ng sasakyang sinakyan niya na naghihintay pa sa may gate, ngunit sa pagitan nila ay may dalawa ng gumagalaw na flashlight beam, pabugso-bugso, naghihiwa sa dilim, doon. May gumalaw, sigaw ng isang lalaki. At biglang nawala ang anumang pag-asang makalalabas siya nang hindi hahabulin, kaya tumakbo siya. Hindi elegante, hindi maayos, kundi parang hayop na inabutan ng sunog, sumasampal ang hangin sa pisngi niya, humahataw ang tibok ng puso sa tainga,
At habang lumalayo siya sa bahay ay nararamdaman niyang may matagal nang pinipigil na tapang sa loob niya na ngayoy gumagalaw na hindi dahil gusto niya kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Nadapa siya sa isang nakausling ugat at sumubsob ang palad niya sa putik, malamig at malagkit, kumapit sa kuko at pulsuhan niya, nagdilim ng saglit ang paningin niya sa shock ng pagkabagsak, ngunit agad siyang bumangon nang marinig ang yabag na papalapit. May humawak sa balikat niya mula sa likod at walang pag-iisip na umikot siya at isinaksak ang siko niya sa dibdib ng humahawak, napamura ang lalaki, napatres, at sa mahinang ilaw ng flashlight ay nasalayan niya ang mukha nitong hindi pamilyar, mga 35 taon marahil, nakaitim na polo, pawis na pawis kahit gabi, huwag kang tanga, ma'am, sabi nito, hinihingal, ibigay mo na lang yung kinuha mo. Sinugod siya ng malamig na galit, hindi natakot lang, kundi insulto, pagod, at pakiramdam na ginawa siyang gamit ng lahat, kaya hinablat niya ang flashlight mula sa kamay nito at inihampas sa sentido. Hindi sobrang lakas ngunit sapat para mapaupo ito sa lupa, at muling tumakbo siya. Ilang hakbang pa na aninag niya ang sasakyan ng driver at ang lalaking nakatayo sa tabi nito na litong-lito, "Ma'am." Sigaw nito, sabay bukas ng pinto. Ngunit bago pa siya makarating ay may itim na SUV na ramaga sa mula sa kabilang dulo ng daan at hamarang sa sasakyan, dumulas ang gulong sa graba, sumirit ang putik, at sa loob ng isang segundo ay naisip ni Veronica na tapos na ito ang klase ng gabi na mababasa sa police blotter bilang simpleng aberya sa probinsya, may nakitang banggaan, may isang babaeng nawawala, wala nang susunod na detalye. Ngunit bumukas ang pinto ng SUV at lumabas si Adrian, walang coat, nakaluwag ang kwelyo. Basang-basa ang noo sa pawis, at ang ekspresyon nito ay hindi ang karaniwang kontroladong mukha ng executive na sanay sa boardroom kundi mukha ng lalaking ilang kilometro nang kumakain ng takot, Veronica. Sigaw nito, sabay takbo papunta sa kanya, napatigil siya sa mismong gitna ng putik, ang dibdib niya umaangat bumabagsak, ang buhok nakadikit sa pisngi, hindi niya alam kung ginhawa ba o panibagong bitag ang pagdating nito, sakay. Sigaw ni Adrian paglapit. Habang sa likod nila ay may dalawa pang lalaking papalapit mula sa bakuran, si Salcedo naman ay kakalabas pa lang sa gate at kitang-kita sa tindig nitong hindi ito na sorpresa sa gulo kundi naiinis lamang na lumaki ang eksena. Bakit? Sigaw pabalik ni Veronica, atresado ng ilang hakbang, dahil hindi sila tao ni Mama. Puno ng desperasyon ang boses nito. Sa tito ko sila. Saglit na nabura sa isip ni Veronica ang lahat ng tunog maliban sa sariling paghinga. Anong tito? Mamaya na. Lumapit si Adrian at hinayla siya hindi marahas kundi may puwersang nanggagaling sa panik. Please, ngayon mo lang ako pakinggan. Sa likod nila ay may sumigaw ng, Sir Adrian, huwag niyo kaming pahirapan. Boses iyon ni Salcedo, ngunit may ibang kalidad na ngayon, hindi na ang laging kampanteng abogado ng pamilya kundi parang taong nalagay sa alang-a ng posisyon sa pagitan ng dalawang amo. Nilinggan siya ni Adrian ng saglit at doon nakita ni Veronica ang bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa asawa niya, lantad na puot. Sinong kausap mo? Tanong ni Adrian kay Salcedo. Sino ang inuutusan mo ngayong gabi? Hindi agad sumagot ang abogado. Bumukas ang pinto ng driver's seat at ang simpleng driver na sinakyan ni Veronica ay lumabas na nanginginig, halatang gusto nang tumakbo pa uwi at kalimutan ang lahat. Ma'am, aalis po ba tayo? Tanong nito. Halos pumutol ang boses. Sa SUV ko, mariing sabi ni Adrian. Mas mabilis. Nakatingin pa rin si Veronica sa kanya, hinahanap sa mukha nito ang kasinungalingan, ang pagtatanggol sa ina, ang nakagawi ang pag-iwas, ngunit ang nakikita niya ngayon ay ibang uri ng pag-iwas, hindi mula sa problema kundi mula sa isang bagay na sa wakas ay pinili nitong banggain, ipaliwanag mo, sabi niya, hindi pa rin gumagalaw. Huminga si Adrian ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili habang sa paligid nila ay naghihintay ang mga tauhang hindi makausad dahil hindi malinaw kung sino ang susundin. May kapatid sa ama si Mama, sabi nito, mabilis ngunit malinaw, si Don Emilio. Siya ang tunay na humawak ng maruruming transaksyon noon sa probinsya. Front lang si Papa sa ilan. Si Mama ang naglinis sa social side, si Emilio sa dirty side. Nang mamatay si Papa, akala ni Mama kaya na niyang putulin si Emilio. Pero hindi ganoon kadali kapag ang kalahati ng pundasyon ng yaman ninyo galing sa utang, lupa, at mga pirma na siya ang may hawak. Tinitigan siya ni Veronica, sinusubukang ihanay ang mga bagong pangalan sa mga dokumentong nasa bag niya. At si Salcedo,
Nagdo-double time sa kung sino ang mananalo. Napalunok si Adrian, pagkatapos ay diretso siyang tumingin sa mga mata niya. Nalaman nilang may lalabas na ebidensya. Hindi nila alam kung gaano karami ang alam mo. Kung makuha ka nila, pwede ka nilang takutin. Pwede ka nilang gawing witness na babawi sa sarili mong sinasabi. Pwede ka ring mawala. Nag-init ang batok ni Veronica sa huling salita. Hindi ito sinabi na parang teleseryeng threat. Sinabi ito na parang kilala niya ang mekanismong iyon dahil lumaki siya sa tabi nito. At iyon ang lalong nakakadurog. At kailan mo balak sabihin sa akin ang lahat? Tanong niya, nanginginig sa galit. Kapag huli na, noong una, akala ko mapipigilan ko nang hindi ka nasasama, sagot niya. Tapos nang tumawag ka kagabi, alam kong hindi na. At bakit ko pa paniniwalaan na hindi mo ako ginagamit para kalabanin ang sarili mong pamilya? Muling sumikip ang panga ni Adrian. Dahil kung gusto kitang gamitin, hindi ako pupunta rito ng mag-isa. Tumingin siya sa paligid. Totoo, siya lang at ang driver ng sub ang naroon, at maging ang driver ay mukhang hindi bodyguard kundi literal na tauhan sa opisina na inutusan sa gitna ng emergency. Sa gate, naglakad papalapit si Salcedo, marahan, nakataas ng kaunti ang dalawang kamay na parang gustong magmukhang kalmado ang sitwasyon. Mrs. Villarreal, sabi nito, pinipiling huwag pansinin ang putik sa damit niya o ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa, huwag po nating palakihin. May mga papeles lang na hindi dapat napupunta sa maling tao. At kayo po ang tamang tao. Malamig na tanong ni Veronica. Naglihis ng tingin si Salcedo sa isang segundo, at sapat na iyon para makita ni Veronica na hindi ito nagsasalita mula sa moralidad kundi mula sa survival. Hindi na ito tungkol sa legal strategy, putol ni Adrian. Sabihin mo kay Emilio na hindi na kami magtatago. Kumunat ang noo ni Salcedo. Sir Adrian, with respect, hindi niyo po hawak ang buong board. Hindi rin niyo hawak ang local machinery sa San Isidro. Kapag nilabas ito ng sabay-sabay, hindi lang si Doña Carmela ang babagsak. Pati kayo. Alam ko, sagot ni Adrian. Tahimik ang paligid sa isang mapanganib na paraan. Walang kuliglig sa sandaling iyon, parang pati gabi ay nakikinig. At ang mama mo? Tanong ni Veronica, mas mahina na ngayon dahil doon talaga dumudugo ang lahat. Kasali ba siya? Hindi agad nakasagot si Adrian. Nakita niya ang paggalaw ng lalamunan nito, ang bahagyang panginginig ng pilikmata, ang dalawang kamay na ilang beses nagbukas at nagsara sa hangin na parang may hinahanap na mahahawakan. Oo, sabi nito sa wakas, at walang kahit anong depensa sa salitang iyon. Wala ring paliwanag, isang payak na pag-amin lang, at sa kasimpelhang iyon ay mas mabigat ang bagsak. Parang may malamig na bakal na ipinadaan sa gulugod ni Veronica. Hanggang saan? Tanong niya. Hindi ko pa alam lahat, sagot nito, at doon unang napaika ng totoo si Veronica, hindi pa siga kundi iyong galit na halos pumipigtas sa tali ng pagpipigil. Lagi yan ang sagot mo. Hindi mo alam lahat, hindi simple. Mamaya na, susunod na. Kailan ang totoo, Adrian? Kailan mo pipiliing buwan imbes na tipirin? May kung anong naputol sa mukha ng lalaki. Hindi yabang, hindi depensa, kundi pagod. Pagod ng isang anak na buong buhay tinuruan kung paano gawing diskarte ang katahimikan. Ngayon, sabi nito, at inabot niya ang susi ng sub sa driver, pinauwi ito sa isang maikling utos, pagkatapos ay humarap sa abogado. Kunin mo si mama. Sabihin mo sa kanya pupunta kami sa bahay sa Forbes. Walang PR advisor, walang board member, walang chapel committee, walang ibang makikialam. Tayo-tayo lang. At kung hindi siya pupunta, ako mismo ang pupunta sa NBI bukas ng umaga. Nanigas si Salcedo. Sir, narinig mo ako. Sa unang pagkakataon, umatras ang abogado. Hindi dahil natalo na siya, kundi dahil nagbago ang chessboard. Humakbang ito paatras, sumenya sa mga kasama, at dahan-daang bumalik sa sasakyan. Nang mawala ang ilaw ng kanilang kotse sa kalsada, saka lamang naramdaman ni Veronica ang pagod sa binti niya, ang hapdi ng gasgas sa palad, at ang lagkit ng putik na nagsisimula ng matuyo sa laylayan ng slacks niya. Mula sa gate ay lumabas si Aling Nena, mabagal, hawak ang poste para sumuporta sa sarili, at nang makita niyang umaalis na ang mga lalaki ay napapikit ito na parang pansamantalang bumitaw ang isang kamay sa leeg niya. Hindi pa tapos, sabi ng matanda. Alam ko po, sagot ni Veronica. Humarap siya kay Adrian, ang bag nasa balikat pa rin,
Ang bigat ng mga papel nasa loob ngunit mas mabigat ngayon ang pag-amin na narinig niya. Kapag sumama ako sa iyo ngayong gabi, sabi niya, pinipilit panatilihing steady ang boses, hindi ibig sabihin nun buo pa tayo. Tinanggap iyon ni Adrian na parang suntok na matagal na niyang inaasahan. Alam ko, at kapag nagsinungaling ka pa ulit, kahit isang detalye, ako mismo ang maglalabas ng lahat. Naiintindihan ko. Tinitigan niya ito ng maigi. Parang inuukit sa isip ang mukha nitong posibleng mahal niya pa rin at posibleng hindi na niya mapatawad ng buo kahit kailan. At si Aling Nena sasama. Napalingon si Adrian sa matanda, pagkatapos ay tumango agad. Sasama po kayo sa amin. Sa mas ligtas na lugar muna. Ngumiti ng pagod si Aling Nena, mapait ang gilid ng bibig. Wala nang ligtas na lugar kapag pera at apelyido ang kalaban, ay ho. Pero sasama ako. Hindi na ako babalik sa pananahimik. Sa malayo ay may kulog na gumulong sa madilim na langit, mababa at mahaba, at ilang patak ng ulan ang bumagsak sa alikabok ng kalsada, lumilikha ng amoy ng basang lupa na biglang sumiksik sa dibdib ni Veronica, isang amoy na nagpaalala ng probinsya, ng kabataan, ng mga panahong akala niya ang pinakamasakit na problema ay simpleng kahihiyan sa pamilya o pagkukulang sa pera. Hindi ang klaseng gabing kailangan mong pumili kung aling katotohanan ang ililigtas at aling relasyon ang kailangan mong hayaang mabasag para mabuhay ka. Sumakay sila sa SUV nang walang nagsasalita. Sa likod umupo si Veronica katabi si Aling Nena, habang si Adrian ang nagmamaneho, at habang umaandar ang sasakyan pabalik sa lungsod, ang wiper ay nagsimulang humagod sa windshield sa regular na indayog, kaliwa, kanan, tila metronome ng paparating na komprontasyon. Sa bawat ilaw na danaraanan nila, sumasalit-salit sa salamin ang mukha ni Veronica at ang refleksyon ni Adrian sa rearview mirror, 2 taong pinagdugtong ng kasal ngunit ngayoy pinaghihiwalay ng parehong dugo, at sa gitna nila ang matandang tahimik na nagtataglay ng nakaraan. Walang nagsasalita sa unang 30 minuto. Tanging tunog ng ulan, makina, at paminsan-minsang busina sa highway. Ngunit sa katahimikang iyon, may nabubuo, hindi kapayapaan, hindi pagkakasundo, kundi ang mabigat na desisyon na wala nang mababalikan sa dating anyo. Nang pumasok sila muli sa mga ilaw ng lungsod at magsimulang lumitaw ang mga gusali, ospital, fast food, waiting shed, at malalaking billboard na nangingintab sa basang kalsada, ipinikit ni Veronica ang mga mata niya ng ilang segundo at inihanda ang sarili sa gabing haharap siya sa biyenan niyang buong buhay sanay manalo, at sa asawa niya ngayon lang yata totoong pumipili, at alam niyang anuman ang mailigtas nila sa gabing iyon, may isa o higit pang bagay na tuluyan nang hindi maibabalik. Pagpasok nila sa Forbes Park na halos walang tunog ang maluluwang na kalsada dahil nilulunok ng ulan ang ingay ng lungsod, mas lalong sumikip ang pakiramdam ni Veronica kaysa noong tumatakbo siya sa putikan sa Laguna, dahil ang tahimik na yaman ay ibang klase ng panganib, mas maayos, mas kontrolado, mas kayang magkubli ng kasalanan sa likod ng trimmed hedges, mataas na gate, at mga gwardyang sanay umiwas ng tingin sa anumang hindi dapat makita. Tumigil ang SUV sa harap ng isa pang bahay ng mga Villarreal, mas moderno kaysa sa bahay sa Dasmariñas ngunit mas malamig, mas parang opisina ng isang pamilyang ginawang institusyon ang sarili nilang apelyido. Ang fasad nito puro salamin at bato, at sa ulan ay nagmumukhang mas matigas, mas walang awa. Pagpatay ni Adrian sa makina ay tila lalong lumakas ang tunog ng ulan sa bubong, ang wiper huminto sa gitna ng salamin at ang natuyong putik sa leleyan ng pantalon ni Veronica ay parang biglang naging katawa-tawang detalye laban sa kalinisan ng lugar. Nandyan na siya, mahina ngunit tuwid ang boses ni Adrian nang makita ang sasakyan ni Doña Carmela sa driveway. Itim, mahaba, at walang kapinuhan sa presensya, parang mismong extension ng pagkatao nito. Hindi agad bumaba si Veronica. Hinawakan niya muna ang bag niya, ramdam ang bahagyang gusot ng linang sa loob kung saan nakasingit ang listahan, sa kanya pinagmasdan si Adrian sa rearview mirror, ang panga nito mahigpit, ang daliri sa manibela bahagyang nanginginig kahit pilit kalmado, at doon niya muling naramdaman ang mas masakit kaysa galit, ang pag-alam na ang lalaking minahal niya ay hindi man tuwirang halimaw ay matagal nang pinalaki sa loob ng kulungan ng mga taong marunong maging halimaw para sa pamilya. Kapag pumasok tayo, sabi niya, wala nang iwasan. Tumango si Adrian. Wala na. Sa likod nila, dahan-daang bumaba si Aling Nena, bahagyang hirap sa tuhod, at agad lumapit si Adrian para alalayan siya ngunit umiling ang matanda, kaya ko pa, sabi nito, may pagod ngunit buo ang loob,
kaya sabay-sabay silang naglakad sa ilalim ng manipis na ambon papunta sa pinto, at sa bawat hakbang ni Veronica sa basang batong driveway ay pakiramdam niya pumapasok siya sa operating room ng walang anesthesia, dahil alam niyang may puputulin sa gabing iyon at wala ng paraan para hindi masaktan. Pagbukas ng pintuan ng kasambahay, agad silang sinalubong ng malamig na hanging amoy imported na pabango, leather, at floor wax, at sa malawak na receiving area ay nakatayo si Doña Carmela na parabang siya ang mismong may-ari ng katahimikan ng silid, nakasuot ng kulay abong silk blouse at dark trousers, ang buhok perpektong ayos, ang mukha walang bakas ng luha o panik, ngunit ang mga mata nito mas matalim kaysa dati. Nasa isang gilid si Attorney Salcedo, basang-basa pa ang laylayan ng sapatos, at sa kabilang dulo ng sala may lalaking nasa late 60s na nakasandal sa tungkod na hindi naman niya masyadong ginagamit. Mataba ang balikat kahit matanda na, kayumanggi ang balat, at may ngiting hindi ngiti kundi sanay manghamak, si Don Emilio, sabi ni Adrian, hindi bilang pagpapakilala kundi parang pagsuka ng pangalan na matagal niyang kinikimkim. Kumirat ang sikmura ni Veronica sa paraan ng pagtingin ng matandang lalaki sa kanya, hindi bilang tao kundi bilang variable sa problemang kailangang lutasin. So ito pala ang batang asawa, sabi ni Don Emilio, mababa ang boses. May lalim ng lalaking sanay sa probinsyal na kapangyarihan at mesa ng mga mayor, mas maingay kaysa inaasahan ko. Mas tahimik pa po ako kaysa sa mga taong nagpapahabol sa gabi, sagot ni Veronica bago pa siya mapigilan ng sarili, at sa gilid ng paningin niya ay nakita niyang bahagyang kumaibat ang labi ni Doña Carmela, hindi sa paghanga kundi sa pagkilala na hindi na kayang takutin ang babaeng ito sa parehong paraan. Enough, putol ni Doña Carmela. Ang tinig mababa ngunit sapat para manigas ang hangin sa paligid, hindi tayo narito para magpalitan ng mura na naka-formalwear. Dahan-daang lumakad si Veronica papasok sa sala, ramdam ang lambot ng mamahaling rug sa ilalim ng putik niyang sapatos, at hindi siya humingi ng tawad para sa mantsa, may kakaibang kasiyahan pa nga sa pakiramdam na dinadala niya ang dumi ng totoong mundo sa gitna ng kontroladong malinis na kaharian ng biyenan niya. Narito tayo para sa katotohanan, sabi niya, at sabay niyang ibinaba sa center table ang envelope at ilan sa mga litrato, hindi lahat, sapat lang para makita ni Doña Carmela kung anong bahagi ng nakaraan ang nakalabas na. Lumipat ang tingin ng matanda sa litrato ni Adrian noong bata kasama ang babaeng hindi niya ina, at sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Veronica ay may napakaliit na bitak sa mukha nito, hindi takot, kundi pagkabigla na may ganitong bagay na naingatan pala ng panahon. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Doña Carmela, at masyadong kontrolado ang boses para hindi mapansin na may undercurrent na galit, sa lugar na hindi niyo po naubos, sagot ni Veronica, katulad ng mga taong inakala niyong kaya niyong patahimikin habang buhay. Umusad si Don Emilio, samandal ng bahagya sa tungkod, Carmela, sinabi ko sa iyo noon pa, masyado kang sentimental. Dapat sinunog ang lahat, tumahimik ka, sanggal ni Doña Carmela nang hindi tumitingin dito. At ang maikling palitan na iyon ay sapat para makita ni Veronica na kahit sa loob ng mga halimaw ay may hierarchy ng takot at pagkasuklim. Adrian, sabi ng matanda, ngayon ay sa anak tumingin, ikaw ba ang may gawa nito? Nakatayo si Adrian sa tabi ni Veronica ngunit may puwang pa ring halos isang dangkal sa pagitan nila, puwang naramdam ng lahat, hindi ko na tinatakpan, sagot niya, iyon ang ginawa ko. At pinili mo siyang maniwala sa tsismis ng mga tao sa probinsya kaysa sa sarili mong ina. Lumalim ang paghinga ni Adrian. Hindi na tsismis kapag may ebidensya. Ebidensya, sumingit si Don Emilio, tumawa ng mahina at mapang insulto, mga lumang litrato. Kopya ng titulo na hindi naman magpapatunay ng murder. Huwag kayong maglokohan. Kahit anong ilabas nyo, kaya pang lunurin sa procedure, sa technicality, sa kakulangan ng witness. Alam mo yan, Salcedo. Kumunat ang noo ng abogado ngunit tumango ng bahagya, at doon naramdaman ni Veronica ang isa pang katotohanan, maaaring hindi sapat ang hawak niya para sa hustisya sa korte, ngunit maaaring sapat ito para wasakin ang loob ng pamilya at public image ng mga ito, at kung minsan sa mga pamilyang ganito, ang kahihiyan ang mas kinatatakutan kaysa kulungan, kung ganun, sabi niya, bakit ganyan kayo kakaba? Napatingin si Don Emilio sa kanya, malamig, saka dahan-daang ngumiti. Hindi ka ba, inis, magkaiba iyon. Emilio, babala ni Doña Carmela, ngunit tila matagal nang gusto ng lalaki na magsalita, marahil dahil pagod na rin sa pagtatago o kampanteng kaya pa rin niyang paikutin ang lahat.
Ano ba ang gusto ninyong marinig? Tanong nito, ibinuka ang mga kamay na may singsing na mabigat sa bawat daliri, na noong dekada 90, may ilang lupaing binili sa murang halaga dahil may mga pamilyang hindi marunong magbasa ng kontrata. Na may mga opisyal na pinasaya. Na may isang babaeng nagbanta na magsasalita. Welcome to the Philippines. Hindi kayo bata. Lahat ng malaking pamilya may bangkay, literal man o hindi. Naramdaman ni Veronica ang pag-init ng tenga niya sa sobrang puot, hindi lamang sa sinasabi ng matanda kundi sa casual nitong paglalatag ng kasamaan na parang simpleng accounting discrepancy, at ang babaeng namatay sa highway. Tanong niya, bumantong hininga si Don Emilio, halos naiinip. Naaksidente siya, at ang batang dinadala niya. Biglang singit ni Aling Nena mula sa likuran, ang boses nito bagaman mahina ay malinaw sa buong silid, dahil ito ang uri ng boses ng taong matagal na nahimik at dahil doon ay napipilitan ang lahat na makinig kapag nagsalita, sabihin mo rin. Sabihin mo sa kanila na hindi lang babae ang nawala. Naputol ang ekspresyon ni Doña Carmela. Nena, sabi nito, at ang pangalan ay lumabas na tila halo ng alaala at babala, akala ko ba marunong kang tumano ng utang na loob? Napatawa ng mapait ang matanda. Ilang dekada akong tumahimik dahil sa utang na loob. Ilang dekada kong pinanood na ginagawang bala ang hiya. Tama na. Umangat ang dibdib ni Veronica sa bigat ng sandali. May batang namatay. May sanggol o hindi pa naipapanganak. Biglang naging mas matalim ang mga litrato sa mesa. Mas mapula ang alak sa kristal na decanter sa gilid. Mas malamig ang ilaw sa kisame. Ma, sabi ni Adrian, at ang salitang iyon na yon ay hindi tawag ng anak kundi paghaharap ng saksi. Totoo ba? Hindi agad sumagot si Doña Carmela. Lumakad dito papunta sa bar cart, kumuha ng tubig, hindi alak, at doon palang napansin ni Veronica na bahagyang nanginginig ang kamay nito habang binubuhos ang laman ng pitsyel sa baso. Maliit na panginginig lang ngunit napakalaki para sa isang babaeng halos hindi kailanman nababasa ang emosyon. Uminom ito ng isang lagok, saka ibinaba ang baso ng dahan-dahan. Hindi ko siya pinapatay, sabi nito sa wakas, at ang pagpili sa eksaktong pangungusap ay agad napansin ni Veronica, dahil hindi ito pagsagot sa lahat, may sitwasyon. Magulo, buntis siya, oo, nagpupumilit siyang kilalanin sa pangalan ng pamilya ang dinadala niya. Ang tatay mo napahinto ito, pumikit ng isang segundo na parang kahit ngayon ay may kahihiyan pa ring ayaw aminin, mahina siya pagdating sa awa. Hindi marunong maglinis ng kalat. Kaya ako ang naglinis. Paano? Tanong ni Adrian, halos hindi lumalabas ang boses. Pina-atris ko. Pinapirma ko ng settlement. Pinauwi ko sa probinsya. At pagkatapos, nanatiling tahimik si Doña Carmela. Si Don Emilio ang sumagot. Pagkatapos, naging emosyonal ang babae. Hindi siya mapakali. May mga pinupuntahan, may mga kinakausap. Hindi pwedeng may skandal noon, tumatakbo sa posisyon ang ilang kaalyado natin. Kaya sinubukan siyang harangin. Ang salitang harangin ay lumutang sa hangin na parang lason. Sinubukan. Tanong ni Veronica, ang mga daliri niya nakadiin sa likod ng sofa para hindi manginig ng lantaran. Nawalan ng kontrol ang mga tauhan, malamig na sagot ni Don Emilio. Aksidente. Hindi planong patayin. Pero nangyari na. At kapag may nangyari na, ang unang tanong sa mga pamilyang tulad natin ay hindi how do we confess. Ang tanong ay how do we survive? Parang may hamampes sa sikmura ni Adrian. Umurong siya ng isang hakbang, napatingin sa ina, pagkatapos sa tiyuhin, pagkatapos sa sahig, parang hindi alam ng katawan niya kung saan ilalagay ang bigat ng narinig. Alam mo, tanong niya kay Doña Carmela. Alam mo na mamamatay siya? Hindi, sabi nito agad. Pero alam kong may mangyayaring puwersahan. At pinili kong huwag nang magtanong pagkatapos. Tahimik. Wala ni isa sa silid ang gumalaw. Maging si Salcedo ay tila lumiit sa sariling Amerikana. Sa ganoong katahimikan lumalabas ang pinakamasasamang katotohanan, hindi sa sigaw kundi sa kawalan ng maidaragdag. Naramdaman ni Veronica ang sariling paghinga na mabigat, ang pawis sa gulugod sa kabila ng lamig ng air conditioning, at ang kakaibang pakiramdam na nasa harap niya na ang bagay na matagal niyang hinahabol ngunit hindi ito nagdudulot ng ginhawa, dahil ang totoo ay hindi palaging ilaw. Minsan ito ang mismong bagay na dudurog sa anumang natitira pang buo, at bakit ako? Tanong niya pagkaraan ng ilang segundo, tumingin kay Doña Carmela. Bakit mula nang dumating ako parang gusto niyo na akong durugin? Tumingin sa kanya ang matanda, diretso,
At sa unang pagkakataon ay may halong pagod ang titig nito, dahil pamilyar ka, sabi nito. Hindi sa mukha, sa ugali, sa paraan ng pagtitig mo na hindi agad yumuyuko kahit alam mong dehado ka. Ganyan siya tumingin noon. Akala ko kung mapapagod kita agad, hindi ka aabot sa puntong naghuhukay ka. Kumirat ang dibdib ni Veronica. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil napatunayan niyang hindi talaga siya personal na kinasusuklaman sa simula, simbolo lang siya ng lumang takot ng biyenan niya, at sa halip na gamaan iyon ay lalo lang nakapanghina, dahil ibig sabihin kahit hindi ikaw ang pinagmumulan ng galit, maaari ka pa ring wasakin ng mga taong ayaw harapin ang nakaraan. Adrian, sabi ni Doña Carmela ngayon, bumalik ang bakal sa boses, makinig ka sa akin. Ano man ang narinig mo, hindi mo kayang pabagsakin ito nang hindi ka nadadamay. Pamilya mo ito, apelyido mo rin, at iyon ba ang dahilan kaya lagi akong tinuruan na huwag magtanong? Sagot niya, nanginginig ang galit. Para kapag oras na, mas madali kong sikmurain. Tinuruan kitang mabuhay. Tinuruan mo akong manahimik. Umigting ang panga ng matanda. Kapag inilabas mo ito, tapos ka. Hindi lang ako, ikaw, ang kumpanya, ang mga empleyado, ang mga scholarship, ang mga ospital na donate-an natin. Lahat ng kabutihang naitayo natin sa ibabaw ng dumi, madadamay. Handa ka bang maging lalaking sumunog sa buong bahay? Hindi agad nakasagot si Adrian, at nakita iyon ni Veronica. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan, ang hindi simpleng masama laban sa mabuti. May totoong kabutihang nadikit na sa sistemang bulok. May mga taong inosente sa payroll, sa charity, sa paaralan, sa ospital. Kapag bumagsak ang pangalan, may domino. At dahil alam iyon ni Doña Carmela, iyon ang pinakamalakas nitong sandata, hindi pera kundi komplikasyon, hindi malilinis ang dugo sa pamamagitan ng scholarship, sabi ni Veronica, ngunit habang sinasabi niya iyon ay ramdam niyang hindi rin ganoon kasimple ang aftermath. Hindi, sagot ni Doña Carmela. Pero may mga batang nakapag-aral dahil pinili kong huwag bumagsak. Sabihin mo sa kanila bukas na mas mahalaga sa iyo ang moral clarity kaysa pagkain nila. Gusto niya itong sigawan, sabihing huwag gamitin ang mahihirap bilang panangga ng kasalanan, ngunit may bahagi sa kanya na alam kung gaano kaepektibo ang argumentong iyon sa bansang ang bawat institusyon ay may halong kabutihan at katiwalian. Lumapit si Aling Nena sa mesa at kinuha ang isang litrato. Ang batang si Adrian kasama ang hindi kilalang babae, hindi mo na maibabalik ang mga patay, sabi nito, pero may pwede ka pang piliin ngayon. Totoo o komportable? Tumingin si Adrian sa litrato, pagkatapos sa ina niya, at doon nakita ni Veronica ang sandali ng tunay na paghihiwalay, hindi pa sa legal o sa media o sa korte, kundi sa loob ng anak na sa wakas ay napilitang piliin kung aling anyo ng loyalty ang kaya niyang mabuhay kasama. May kopya ako ng recordings, biglang sabi ni Veronica, at sabay napalingon sa kanya ang lahat, kahit si Adrian. Nagsinungaling siya, wala siyang recordings, pero nakita niyang kailangan niyang basagin ang natitirang kumpiyansa ng mga ito. Hindi lang ito, kapag may mangyari sa amin ni Aling Nena, may automatikong lalabas. Saglit na tumahimik si Salcedo, saka tumingin kay Don Emilio, at sa unang pagkakataon ay nakitaan niya ang abogado ng totoong kalkulasyon ng sariling kaligtasan. Si Don Emilio naman ay napangiti ng manipis, ngunit hindi na kasing kampante. Marunong ka pala, sabi nito. Natuto lang po ako sa pamilya niyo, sagot niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Salcedo. Tumingin ito sa screen, nagatubili, saka sumagot sa mahinang boses at lumayo ng ilang hakbang. Habang kausap ito, nakita ni Veronica ang unti-unting pagbabago sa mukha nito, mula sa pagkaabala tungo sa pagkaalerto. Pagkatapos ay sa desisyong kailangang gawin agad, paglapit nito kay Don Emilio ay bumulong ito ng hindi sapat ang hina para hindi marinig ni Veronica ang ilang salita, may leak sa board. May reporter na nagtatanong na tungkol sa old land transfers sa San Isidro. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Don Emilio. Sino? Hindi pa sure, pero may pumasok na request for comment. Dahan-daang umangat ang baba ni Doña Carmela. Hindi ito gulat. Hindi rin simpleng takot, para itong taong biglang nakitang nagsisimula ng gumalaw ang apoy sa kabilang dulo ng bahay at kailangang magpasya kung alin ang ililigtas. Adrian, sabi nito, at ngayon ay walang lamang, walang galit, tanging matigas na practicality. Kung lalabas ito, dapat tayo ang unang mag-frame. Napatingin si Veronica.
Kahit sa bingit, taktika pa rin. Hindi tayo, sagot ni Adrian ng pagod ngunit malinaw. Kayo. At sa simpleng salitang iyon ay may pandurog na tunog na hindi maririnig ng tainga kundi ng relasyon. Kita iyon sa mukha ni Doña Carmela. Hindi ito umurong. Hindi ito umiyak. Ngunit may isang bagay na tuluyang nawala sa mga mata nito, ang katiyakang kahit anong mangyari ay sa kanya babalik ang anak niya. Huminga si Veronica ng mabagal, ngunit hindi iyon para kumalma kundi para pigilan ang sariling magsalita agad, dahil naramdaman niya na ang silid ay umabot na sa puntong kahit isang maling salita ay pwedeng magsilbing mitya hindi lamang ng iskandalo kundi ng tuluyang pagkaguho ng lahat ng relasyon na pilit pang nakatayo sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa labas ay patuloy ang ulan, dumudulas sa salamin ng malalaking bintana na parang mga luhang hindi pinapayagang bumagsak sa loob, at sa bawat patak na humahampas sa bubong ay mas naririnig niya ang katahimikan ng 4 na taong magkakamag-anak at magkakampi sana sa papel ngunit ngayoy waring magkakahiwalay na isla ng takot, pagmamataas, at pagod. Si Don Emilio ang unang gumalaw, bahagya nitong pinukpok ang dulo ng tungkod sa sahig na kahoy, hindi malakas ngunit sapat para igiit na hindi pa siya tapos. Magaling, sabi nito kay Adrian, may malamig na paghanga na mas mukhang insulto, sa wakas marunong ka nang pumili. Mali nga lang ang pinili mo, hindi sumagot si Adrian, ngunit nakita ni Veronica ang pagpitlag ng panga nito at ang mga daliring unti-unting kumuyam sa tagiliran. Hindi ko alam kung ang mas nakakatawa, dugtong ni Don Emilio, dahan-daang umiikot ang tingin mula kay Adrian patungo kay Veronica, ay ang paniwala ninyong may mararating kayo sa pag-amin, o ang ideya na hindi kayo sasama sa pagbagsak. Hindi na bago sa inyo ang takutin ang mga tao gamit ang konsepto ng collateral damage, sagot ni Veronica, at bagaman steady ang boses niya ay ramdam niyang may panginginig pa rin sa dulo ng bawat salita, hindi takot kundi pagkapagod na ipinipilit maging matatag, pero hindi ibig sabihin nun epektibo pa rin. Napangiti si Don Emilio, maliit, tuyo. Iya, hindi banta ang katotohanan. Arithmetic lang ito. Kapag nagsalita kayo, may mawawalan ng pondo, may mawawalan ng trabaho, may kalyadong tatalikod, may maghahabla, may sasakay sa isyu, may matatandang lihim na bubuksan ang ibang lihim. Hindi kayo nasa moral lesson. Nasa Pilipinas kayo. Tumayo si Aling Nena ng tuwid sa abot ng kaya ng likod niya, at sa simpleng pag-angat na iyon ay tila mas mabigat pa ang presensya niya kaysa sa mamahaling sculpture sa sulok, at iyon na mismo ang dahilan kung bakit ganyan kayo katagal na buhay, sabi nito. Laging may palusot, laging may mas malaking dahilan. Laging may mas kawawang pwedeng gawing panangga. Pero kahit ilang beses niyong lagyan ng English ang kasalanan, kasalanan pa rin. Nilinggan siya ni Doña Carmela, at may bahagyang pamumula na sa paligid ng ilong nito, senadorias ng galit na pilit kinukulong. Nena, huwag mo akong sermonan tungkol sa survival. Hindi mo alam ang presyong binayaran ko para panatilihing buo ang pamilya ko. Alam ko, sagot ng matanda, dahil ibang tao ang pinagbabayad mo. Naputol ang hangin sa pagitan nila. Saglit na bumaling ang mata ni Veronica kay Doña Carmela, at may dumaan na kakaibang sakit sa dibdib niya, hindi simpatiya kundi isang anyo ng malungkot na pagkilala na sa lahat ng taong nasa silid, ang biyenan niya marahil ang pinakamahirap pa ring basahin dahil totoo ring may bahagi itong naniniwalang tama ang lahat ng ginawa niya, hindi dahil wala itong konsensya, kundi dahil mas mahalaga rito ang ideya ng kaayusan kaysa sa individual na buhay ng taong hindi kabilang sa apelyido nila. Ano na ngayon? Tanong ni Veronica, hindi kanino man partikular, bagkos sa mismong silid. Dahil hindi na ito mabubura. Kahit itapon niyo ang mga papel, kahit takutin niyo kami, may reporter nang nagtatanong. May bitak na, hindi na ito maibabalik sa dati. Si Salcedo ay bahagyang umubo, parang napilitang maging praktikal sa gitna ng emosyon. Mrs. Villarreal, with all due respect, maraming query ang pwedeng patayin bago maging kwento. Ang tanong ngayon ay kung sino ang unang magbibigay ng narrative. Muling sumiklab ang inis sa loob ni Veronica sa salitang narrative. Lahat na lang sa mundong ito ng mga Villarreal ay packaging, phrasing, framing, containment, para bang ang kamatayan ng isang buntis at ng dinadala nitong bata ay maaari pa ring ilagay sa tamang press strategy. Hindi ito campaign issue, sabi niya. Hindi ito product recall. Tao ang pinag-uusapan. Tao rin ang maaapektuhan, sagot ni Salcedo, ngunit hindi siya tinitigan, bagkos ay si Doña Carmela, dahil malinaw na doon pa rin talaga umiikot ang propesyonal na takot niya,
Si Adrian ay lumakad papunta sa malaking bintana at tumingin sa labas. Ang refleksyon ng mukha nito sa salamin ay doble. Parang may dalawang Adrian na nakaharap sa isa't isa. Ang anak na pinalaki sa sistemang ito at ang lalaking sa wakas ay pinipilit tanggalin ang sariling ugat sa mismong lupang pinagtubuan niya. Walang statement ngayong gabi, sabi niya nang hindi humaharap. Walang gagawa ng draft, walang tatawag sa newsroom, walang magbabayad para pigilan ang coverage. Hindi mo ako pwedeng utusan sa sarili kong crisis, malamig na sabi ni Doña Carmela. Doon siya hinarap ni Adrian, at tila mas tumanda ito sa loob lamang ng ilang oras, hindi sa mukha kundi sa paraan ng pagtayo, sa bigat na dala ng balikat. Hindi na ito sa iyo lang, sagot niya. At matagal na sigurong hindi talaga sa iyo lang. Kaya nga tayo nandito. Ilang segundo siyang tinitigan ni Doña Carmela, at sa likod ng malamig nitong anyo ay may gumagalaw na matinding pagkadismaya, hindi lamang dahil sumusuway ang anak niya kundi dahil nararamdaman nitong may bahagi na ng kontrol ang hindi na maibabalik. At ano ang gusto mo? Tanong nito. Pumili ako sa harap ng kamera at sabihin, magandang gabi, ang pamilyang itinayo ko ay may bahid ng patay na babae at batang hindi ipinanganak. Gusto ko, sagot ni Adrian, na tumigil na ang lahat sa pagpapanggap na walang nawala. Umigting ang panga ng matanda. Napakadaling sabihin niyan kapag hindi ikaw ang bumuo. At napakadaling magtago sa salitang bumuo kapag kalahati ng pundasyon ay tinabyo na ng bangkay, putol ni Veronica, at pagkasabi niya noon ay naramdaman niyang bahagyang nanginginig ang tuhod niya, kaya marahan siyang humawak sa likod ng armchair na katabi, pinatibay ang sarili sa hawak ng kahoy, sa gilid ng paningin niya ay nakita niyang si Don Emilio ay humakbang palapit sa mesa, kinuha ang isa sa mga litrato, pinagmasdan iyon na tila lumang resibo lamang, saka ibinaba ng may kasamang tunog ng papel sa salamin, may mali kayong palagay, sabi nito, mas mababa na ngayon ang boses, mas mapanganib dahil hindi na ito nagpapakitang yabang kundi nagkakalkula, akala ninyo kapag naglabas kayo ng bahagyang katotohanan, luluwag ang hangin. Hindi, magugutom ang media, maghahanap sila ng iba pa. Huhukayin nila ang San Isidro, ang pabrika sa Batangas, ang campaign funds noong 2004, ang labor case sa Pure. At kapag ginawa nila yun, hindi ninyo nakokontrolan ang lalabas. Pati mga walang kinalaman diretso madadamay. Gusto nyo ba ng totoo? Ang totoo, walang malinis na paraan sa paglinis. Tumahimik si Veronica. Sa kinaiinisan niya, totoo iyon sa isang antas. Walang antiseptic na hustisya sa ganitong klase ng pamilya. Ngunit ang pagiging magulo ng pagbubunyag ay hindi rin dahilan para huwag magbunyag. Ang problema, hindi sapat ang moral certainty para alamin ang susunod na hakbang, may natitira pa bang witness? Tanong niya kay Aling Nena, pinipiling ilihis ang usapan mula sa mga abstract na banta tungo sa konkretong pangangailangan. Bahagyang napakunot noo ang matanda, nag-isip, at bago ito makasagot ay si Doña Carmela ang nagsalita, patay na halos lahat ng may direktang alam. Iyong iba nabayaran, iyong iba nakalimot na sa takot, iyong iba piniling mabuhay. At ikaw, tanong ni Veronica, anong pinili mo? Saglit na gumalaw ang lalamunan ni Doña Carmela. Pareho, muling sumikip ang dibdib ni Veronica sa kalabuan at katapatan ng sagot na iyon. Sa likod ng pagkasuklam niya sa matandang babae ay may hindi niya maikakailang pagkilala na ito ang uri ng taong hindi kayang humingi ng tawad ng diretsyo dahil kapag ginawa nito iyon, baka maguno pati ang bersyon ng sarili nitong kinailangan para mabuhay sa mundong pinili rin nitong Pal-Alain. Biglang tumunog ang isa pang telepono, sa pagkakataong ito kay Adrian, at nang tingnan nito ang screen ay bahagyang bumaba ang mga balikat niya, hindi sa ginhawa kundi sa desisyong hindi na maaaring ipagpaliban, CFO, sabi niya. 3 missed calls na, sagutin mo, utos ni Doña Carmela, bumabalik ang corporate reflex nito, at sabihin mong routine rumor management lang, hindi agad gumalaw si Adrian. Nilinggan muna niya si Veronica. At sa maliit na sandaling iyon ay may mas maraming usapan kaysa sa mga salitang pwedeng bitawan. Hihingi ba siya ng pahintulot? Hihingi ba siya ng tiwala? Wala siyang karapatang humingi pa, ngunit naroon ang tingin, pagod at humihingi pa rin ng pagkakataong maunawaan. Si Veronica ay hindi tumango agad. Pinag-isipan niya ng 2, 3, 4 na tibok ng puso. Pagkatapos ay nagsalita siya, sagutin mo. Pero huwag kang magsinungaling para lang pahabain ang problema. Isang halos di nakikitang paghinga ang pinakawalan ni Adrian, sa kanya sinagot ang tawag at lumayo ng ilang hakbang.
Marco, sabi nito, paus ngunit malinaw. I freeze mo lahat ng outbound comms. Walang statement hanggat walang direct instruction mula sa akin. At oo, pwede kang maghanda ng contingency for board exposure. No spin. Assessment lang. Naiintindihan mo. Assessment, not cover. Nagtaas ng kilay si Salcedo sa huling dalawang salita. Si Doña Carmela naman ay hindi na nagsalita, ngunit nakita ni Veronica ang dahan-daang pag-ipit nito ng kuko sa sariling palad, bahagyang pagdiin lang, isang pisikal na paraan marahil para pigilan ang bugso ng gusto nitong kontrolin, magpapakamatay ka sa career mo, sabi ni Don Emilio kay Adrian habang ibinabalik nito ang telepono sa bulsa. Hindi, sagot ni Adrian. Tinatanggal ko lang ang pakiramdam na may karapatan akong magmana ng walang tanong. Napatawa ng maikli si Don Emilio. Idealista, ngayon ka lang ganyan dahil may asawang nagmulat sa iyo at hindi ka pa nakakakita ng tunay na presyo. Sa puntong iyon ay biglang tumunog ang isang malakas na kulog, napakalapit, at ilang ilaw sa siling ay kumurap. Mula sa kusina sa likod ay narinig ang mahinang tili ng kasambahay, at ang napakaliit na Aberyang iyon ay tila nagpaalala sa lahat na may mga ordinaryong taong nasa bahay, mga taong mamaya'y magtatanggal ng baso, maglalaban ng kurtina, magluluto ng almusal bukas, kahit may isang pamilyang tuluyan ng naghahati-hati sa sariling kaluluwa sa gitna ng sala. Gusto ko nang umuwi, biglang sabi ni Aling Nena, hindi bilang pag-urong kundi bilang pagod ng katawan na hindi na kayang sumabay sa taas ng adrenaline ng mga mas bata, lumapit agad si Veronica sa kanya. Mauna na po kayo sa guest room o kahit saan kayong komportable. Kailangan niyo pong magpahinga, umiling ang matanda, hindi. Hindi pa, gusto kong marinig sa bibig niya. Tiningnan nito si Doña Carmela. Sabihin mong pinili mo. Hindi na umiwas ang matanda sa titig. Mahaba ang naging katahimikan bago ito sumagot. Sa katahimikang iyon ay narinig ni Veronica ang bawat detalye ng silid, ang mahinang ugong ng aircon vent, ang pagpatak ng ulan mula sa bubong patungo sa kanal sa labas, ang bahagyang pagkalansing ng yelong natitira sa baso ni Don Emilio, ang sariling pulso niya sa tenga. Oo, sabi ni Doña Carmela sa wakas. Pinili kong huwag nang magsalita pagkatapos. Pinili kong protektahan ang apelyido. Pinili kong palakihin ang anak ko sa bersyon ng mundong mas kaya kong kontrolin. At pinili kong mabuhay kahit may kapalit. Walang tumugon agad. Iyon na marahil ang pinakamalapit na aaminin nito. Hindi sapat para sa batas. Hindi sapat para sa hustisya. Pero sapat para wasakin ang mitolohiya ng pamilya sa loob ng mismong sala nila. Naramdaman ni Veronica ang kakaibang pag-uga sa loob ng sarili niya. Parang may bahagi ng puot na gustong lumakas ngunit may bahagi ring biglang nanghina dahil sa wakas ay may narinig siyang diretsyong pag-amin at napagtanto niyang ang katotohanan, kapag hawak mo na, hindi pala ito laging nagbibigay lakas, kung minsan pinipilit ka nitong magpasya kung ano ang gagawin sa bigat na iyon, i-record ko ang susunod na sasabihin, biglang sabi ni Veronica, kinuha ang cellphone at itinaas sa harap niya. Napalingon si Salcedo, Mrs. Villarreal. I strongly advise tapos na po tayo sa advice, putol niya. Masyado nang maraming nangyari dahil sa advice ng mga taong gusto lang mabuhay ng comfortable. Tiningnan siya ni Doña Carmela, tuwid, mahaba. At anong makukuha mo ron? Vindication. Hindi, sagot ni Veronica. Insurance. Pinindot niya ang record. Mula roon ay mas naging maingat ang lahat. Lumamig ang silid sa ibang paraan. Ang bawat salita ay naging timbang, sinusukat, halos nararamdaman ang mga kuwit at paghinto. Si Don Emilio ang unang umatras sa mismong pag-amin, nagsimulang magsalita sa legalese, sa ambiguity, sa kulang na memorya, ngunit iyon mismo ang nakatulong kay Veronica dahil mas lumino kung sino ang sanay sa pagliko. Si Doña Carmela naman ay nanatiling tuwid, hindi na umamin ng kasing linaw, ngunit hindi rin tuluyang umatras sa nauna. Si Adrian ay nagsimulang magtanong, hindi dramatic, hindi pasiga, kundi parang lalaking sa unang pagkakataon inuunawa ang blueprint ng bahay na kinalakihan niya. Sino ang nag-utos sa mga tauhan? Saan galing ang pondo sa settlement? Sino ang nagproseso ng lumang titulo? Aling account ang ginamit? Anong pangalan ang nakalagay sa withdrawal? Sa bawat tanong ay may pirasong ibinibigay, minsan ni Doña Carmela, minsan ni Don Emilio dahil sa yabang nito, minsan ni Salcedo sa katahimikang masyadong marami ng ibig sabihin. At habang tumatagal ang gabing iyon, napansin ni Veronica na unti-unting nagbabago ang labanan.
Hindi na lamang ito manugang laban sa biyenan. Anak laban sa ina. Ito ay pamilya laban sa sariling imbento nilang bersyon ng kasaysayan, at sa bawat minutong nagpapatuloy ang pag-uusap, mas malapit silang lumalakad sa puntong hindi na pwedeng iligtas ang lahat. Bandang 2:00 ng umaga, napaupo si Adrian sa dulo ng sofa, hinimas ang mukha gamit ang dalawang palad, at sa unang pagkakataon mula nang dumating sila ay mukhang hindi na executive, hindi na tagapagmana, kundi simpleng anak na nadisgrasya sa katotohanang ang ina niyang kinatatakutan at hinahangaan ay parehong biktima at tagapagmana ng dahas. Hindi ko kayang ituloy na parang walang nangyari, sabi niya, hindi nakatingin kanino man. Pero hindi ko rin kayang itapon ang lahat ng hindi iniisip ang mga tao sa labas nitong silid. Kaya nga dapat tayo ang magdisenyo ng paglabas, sabi agad ni Doña Carmela, mabilis na sumalo, controlled disclosure, internal review, strategic admission. Naririnig niyo ba sarili niyo? Tanong ni Veronica, pagod na ngunit matalim pa rin. Kahit ngayon, ang iniisip niyo pa rin ay paano makokontrol. Hindi paano haharapin. Tumingin sa kanya ang matanda. At sa wakas ay may lamat na hindi na nito naitago, at ikaw. Tanong nito, ano sa tingin mo ang paghaharap? Aamin tayo, magsosorry, tapos magically may hustisya. Wala nang babalik, wala nang mabubuhay, wala nang magiging payapa. Ang mapipili na lang natin ay aling uri ng pagkasira ang kaya nating dalhin. Tumama iyon kay Veronica ng diretso dahil iyon din ang kinatatakutan niyang aminin sa sarili. Hindi na ito kwento ng panalo. Kailangan na lang talagang pumili ng anyo ng pagdurusa. Huminga si Veronica ng mabagal at malalim, at sa pagkakataong iyon ay hindi na niya sinubukang itanggi sa sarili ang pinakamahirap na bahagi ng lahat, na tama si Doña Carmela sa isang aspeto at mali sa halos lahat ng dahilan, dahil oo, wala nang paraan para hindi masira ang isang bagay. Ngunit ang tunay na tanong ay kung ilang beses pa nila hahayaang may mamatay sa loob ng katahimikan para lamang mapanatili ang anyo ng kaayusan. Sa dulo ng sala ay marahang gumalaw ang orasan at saka tumunog ang 3 mabibigat na kampana para sa 3:00 ng umaga. Bawat tunog ay tila pako na pumapasok sa natitirang ilusyon ng gabing ito na maaaring matapos ng walang permanenteng sugat. Si Adrian ay nakaupo pa rin, nakayuko, ang mga siko sa tuhod, at ang 2 palad nakadikit sa mukha na parang hindi sapat ang balat para ikubli ang pagkapagod at pagkamuhi sa sariling pinanggalingan, habang si Doña Carmela ay nanatiling nakatayo, tuwid pa rin, ngunit ang tindig nito ay may bakas na ng hindi maitatangging pagkapuyat, ang perpektong tikwas ng balikat ay bahagyang bumaba, ang mga mata ay hindi nakasingkinang nang sa mga oras na alam nitong ito ang may hawak sa lahat ng baraha. Si Don Emilio naman ay lumapit sa bar cart at nagsalin ng alak, hindi nagtatanong kung may iinom pa. Parang ang simpleng ritual ng pagbuhos sa crystal decanter at pag-angat ng baso ay paraan para ipaalala sa sarili na sanay siyang mabuhay sa gitna ng gulo at hindi ito ang unang pagkakataong may humahabol sa kanyang anino. Ngunit si Veronica ay hindi na natitinag sa teatro ng kapangyarihan. Pagod na siya para mabigani sa mga props ng impluensya. Pagod na siya para magpanggap na ang pinakamahirap niyang kalaban ay ang biyenan niyang mapanlait, dahil ngayong narinig na niya ang mga pangalan, ang mga pag-amin, ang mga pagkukulang at ang luika ng pagtatakip, malinaw na ang tunay niyang kalaban ay ang mismong sistemang nagtuturo sa mga pamilyang ito na gawing wika ng pag-ibig ang kontrol, gawing anyo ng responsibilidad ang pagsisinungaling, at gawing utang na loob ang pananahimik. Magdesisyon na tayo bago mag-umaga, sabi niya, at lahat ng mata ay napunta sa kanya, dahil kapag sumikat ang araw at wala pa ring malinaw na hakbang, ang unang gagalaw sa labas ang magdidikta kung ano tayo sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon, at ano ang mungkahi mo. Tanong ni Salcedo, marahang iniaayos ang cough ng kanyang basang manggas na ngayon ay natutuyo na, tila pinipilit ibalik ang propesyonal na tindig sa isang gabing ilang beses na siyang nawalan ng kontrol. Tumingin si Veronica kay Adrian muna, pagkatapos kay Aling Nena, saka kay Doña Carmela, at sa huli kay Don Emilio. May 2 bagay na hindi pwedeng paghiwalayin, sabi niya. Una, ang public truth. Pangalawa, ang personal consequence. Kapag ginawa niyo lang itong statement, lalabas na naman kayong marunong maglinis ng dumi gamit ang media team. Kapag ginawa niyo lang naman itong private family confession, panibagong libing lang ito sa ibang kabaong. Kailangan pareho. Umangat ang isang kilay ni Doña Carmela. At sino ang magdidikta ng tamang timpla? Ikaw. Hindi po timpla ang usapan, sagot niya, kontrolado. Sequencing. Lalabas ang katotohanan,
pero hindi sa paraang magbibigay sa inyo ng puwang para burahin ang laman. At may specific na taong haharap, hindi anonymous spokesperson, hindi memo, hindi the family regret statement. Gusto mong aipakulong ang lahat, singit ni Don Emilio, may bahagyang pangungot siya ngunit hindi na kasing tatag ng kanina. Gusto kong magsimula sa hindi na kayo ang pumipili kung sino lang ang tao sa kwento at sino ang collateral, sagot niya, saka humarap kay Adrian. May hawak na ba tayong sapat para magpakita ng pattern? Kumilos ang mga mata ng lalaki, unti-unting bumabalik ang isip mula sa shock tungo sa paggawa ng mahihirap na desisyon. May old property transfers, may timeline, may informal admissions ngayong gabi, at kung totoo ang sinabi ni Salcedo na may nagre-request na ng comment, posibleng may ibang source na rin sa board o sa probinsya. At yung recordings? Tanong ni Doña Carmela, matalim. Meron man o wala, hindi na mahalaga, sagot ni Veronica. Dahil ang problema nyo ngayon hindi kung ano lang ang hawak ko. Ang problema nyo ay hindi na kayo magkakapareho ng sasabihin. Tumahimik muli ang sala, alam nilang totoo iyon. Sa isang pamilya, ang sabay-sabay na kasinungalingan ang pundasyon ng matagal na pagtatakip. Kapag may isang tumigil, nagsisimula ng gumuho ang buong pader. Si Aling Nena ang unang naupo, marahang umungol ang mga tuhod niya nang bumigay sa bigat, ngunit matalas pa rin ang mga mata. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito, sabi nito, diretso, kaya hindi ako natatakot sa kahihiyan nyo. Natatakot lang ako na mamatay uli ang katotohanan dahil ayaw ninyong masaktan. Naramdaman ni Veronica ang pagpisil niyon sa loob niya. Ang pagiging matapang ng matanda ay hindi theatrical, hindi iyon yelo o apoy, iyon ay simpleng pagod na tumangging maging katahimikan pa. Ma, sabi ni Adrian, at ngayong tinawag niya si Doña Carmela ay wala na iyong batang anak na humihingi ng basbas. May dalawang opsyon ka, sasama ka sa pag-amin, o iiwan kita sa sarili mong bersyon ng survival. Napakabagal ng naging paghinga ng matanda. Pumihit ito ng bahagya. Tumingin sa malalaking bintana kung saan nanatiling dumadaloy ang ulan, at nang magsalita ay hindi na ganoon kapino ang boses. Hindi mo alam ang hinihingi mo. Alam ko po, sagot niya. Hindi lang siguro ninyo matanggap na ngayon ko lang piniling malaman. Muling kumuha ng tubig si Doña Carmela, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito naubos. Hawak lang niya ang baso. Tinitingnan ng malinaw na likido na parabang doon niya hinahanap ang mukha ng babaeng minsang kinailangan niyang burahin. Kapag ginawa ko ang gusto niyo, sabi niya, hindi lang ako ang mawawala. Mawawala rin ang natitira pang mabubuting nagawa ko. Hindi po, mahinang sabi ni Veronica, at iyon ang unang beses sa gabing iyon na hindi patalim ang tono niya. Hindi mabubura ang mabuti, pero hindi na rin ito matatakpan ang masama. At baka iyon ang unang tapat na bagay na mangyayari sa buhay niyo. Napatingin si Doña Carmela sa kanya, at sa tingin iyon ay may namuong bagay na hindi pa rin paglalambot ngunit maaaring pinakamalapit na sa pagod na katapatan. Madali para sa iyo, sabi nito. Hindi mo pa kailangang pasanin ang buong estruktura. Hindi po madali, sagot ni Veronica. Kasi kapag ginawa namin ito, baka mawala ang asawa ko sa akin kahit piliin niya ang tama. Baka hindi ko na rin kay nang mahalin ang lalaking lumaki sa loob nito nang hindi ko iniisip kung ilang beses siyang nanahimik para protektahan kayo. Hindi ito madali sa akin. Hindi lang siguro kayo sanay na hindi lang kayo ang nasasaktan. Bumaba ang mata ni Adrian sa sahig. Kita ni Veronica ang tama ng mga salitang iyon sa kanya, at hindi siya umatras. Ito na ang totoo. Kung may maililigtas man silang prinsipyo, may katumbas iyon sa kanilang dalawa. Si Don Emilio ay tumikim ng may bahagyang pagkayamot. Napaka-sentimental ninyo. Habang nagdedebate kayo ng moral posture, may mga tao nang gumagalaw sa labas. Kapag nagising ang media ecosystem, tapos na ang luxury nyo to choose a graceful exit. Wala naman talagang graceful exit, sabi ni Adrian, dahan-daang tumayo. Meron lang slightly less cowardly one. Lumapit siya sa center table at kinuha ang isa sa mga papel, ang Xerox ng lumang titulo, pinasadahan ang mga linya, at sa sobrang tagal marahil niyang nagtrabaho sa acquisition at corporate review, kita ni Veronica na kayanan niyang basahin hindi lamang ang dokumento kundi ang buong kasinungalingang nakapalibot dito. May pattern sa Shell Holdings, sabi nito. Kapag sinundan ito ng auditor, aabot sa trust. Napatingin si Salcedo. Hindi natin kailangan gawin yan agad. Kailangan, sagot ni Adrian. Dahil kung hindi,
may iba ang gagawa at mas magiging magulo. Adrian, malamig na tawag ni Doña Carmela, at doon ay muling bumalik ang timbre ng babaeng sanay Ma'am Uno. Kapag binuksan mo ang trust, hindi mo na mababawi. I know. At kahit ako, baka wala na akong may pangsalo sa iyo pagkatapos. Sandaling tumigil ang lalaki, at doon napatunayan ni Veronica na totoo pa rin ang sakit, dahil sa kabila ng lahat ay may bahagi pa rin kay Adrian na anak, may bahagi pa ring naghahanap ng natitirang ina sa loob ng strategya, sa loob ng babae na marunong manakit para magtayo, ngunit nang tumingin ito muli ay iba na ang tibay sa mata nito. Hindi na po ako humihingi. Iyon ang ikalawang pandurog ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon, umurong si Doña Carmela hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Bahagya siyang napaupo sa armchair na kanina pa niya iniiwasan upuan, at sa simpleng pagbagsak ng bigat niya sa cushion ay para bang bumitaw ang ilang dekadang pamimilit na manatiling hindi natitinag. Tahimik si Don Emilio ng ilang segundo, saka siya tumawa, mapait at maikli. Fine, sabi nito. Kung ganoon, laro tayo ng totoo. Carmela, kapag bumukas ito, hindi ka lang moral casualty. Legal exposure ito. At kung magsasalita ka laban sa akin, magsasalita rin ako laban sa iyo. Huwag kang umasa na magpapakabayani ako para iligtas ang apelyido nyo. Hindi na kita inaasahan sa kahit anong marangal, sagot ni Doña Carmela, pagod ngunit matalas pa rin. Matagal na. At ikaw, hiha, bilang ni Don Emilio kay Veronica, kapag nagsimula ito, hindi ka magiging heroine. Kakainin ka ng media, gagawin kang ambitious wife, provincial manipulator, gold digger turned whistleblower, kahit anong convenient sa araw na iyon. Kaya mo ba yun? Nagtagpo ang tingin nila. Nakita niya sa lalaki ang buong bansang ayaw pa ring maniwala na may mga babaeng nagsasalita hindi para umangat kundi dahil hindi na nila kayang manahimik. Hindi ko po alam kung kaya ko, sagot niya. Pero alam kong hindi ko kaya ang ganito habang buhay. Sa labas, bahagyang hamina ang ulan, at sa pagbabagong iyon ay mas malinaw na marinig ang malayong ugong ng maagang delivery truck sa kalsada. Ang tunog ng buhay na nagpapatuloy kahit sa loob ng bahay ay naghahanda ang isang pamilya para sa sarili nitong operasyon ng walang anesthesia. Tinanggal ni Adrian ang telepono niya sa bulsa at tiningnan ang oras. Mag-aalas 4 na. By 6, gising na ang unang batch ng reporters at market watchers. By 7:30, may internal chatter na ang board. By 8, pwede nang may lumabas na blind item. Wala na tayong maraming oras. Ano ang eksaktong gagawin? Tanong ni Salcedo, at sa wakas ay hindi na ito nagkukunyaring siya ang nagtutulak ng moral direction, isa na lamang siyang technician na naghihintay ng utos sa operating table. Saglit na nag-isip si Adrian, at habang ginagawa niya iyon ay nakita ni Veronica kung paano gumagana ang isip ng isang lalaking sabay na executive at sugatang anak. Una, sabi niya, mabagal, secured copy ng lahat ng documents kay Veronica at kay Aling Nena, pati sa independent counsel na hindi natin tao. Pangalawa, immediate preservation order sa relevant corporate records. Pangatlo, internal message sa board chair na may forthcoming disclosure tungkol sa historical land transactions and potential criminal implications. Pang-apat, separate statement mula sa akin by noon. Hindi defensive, hindi vague. Aaminin kong may lumabas na impormasyon tungkol sa pamilyang pinagmulan ko na hindi ko na kayang baliwalain at susuportahan ko ang independent investigation. At ako, malamig na tanong ni Doña Carmela. Lumingon si Adrian sa ina. Kayo ang bahala kung sasabay kayo sa katotohanan o maghihintay kayong unahan kayo. Mahaba ang naging pagitan bago sumagot ang matanda. Tumingin ito kay Don Emilio, pagkatapos kay Salcedo, pagkatapos kay Veronica, at sa huli ay sa anak nito. Kapag nagsalita ako, sabi nito, hindi ko gagawing malinis ang sarili ko. Pero hindi rin ako mag-aalok ng leeg ng walang kondisyon. Ano po ang kondisyon? Tanong ni Veronica. Na hindi ninyo isasali sa media circus ang mga taong walang direktang kinalaman. Hindi ninyo hahayaan na gawing entertainment ang patay na babae at ang batang hindi nabuhay. Kung lalabas ito ng may pangalan, may pananagutan, at may hangganan. Napabuntong hininga si Veronica. Sa unang tingin ay isa na namang control instinct iyon, pero may maliit ding bahagi ng dignidad sa panukala. Hindi lahat ng pagtatakda ng hangganan ay cover-up. Minsan ito rin ang tanging natitirang anyo ng respeto sa mga patay. Pwede,
Sabi ni Adrian, pero hindi tayo ang pipili ng buong takbo. Tumango si Doña Carmela. Hindi na nga. Nang sandaling iyon, tumayo si Aling Nena, dahan-dahan, at lumapit sa matanda. Akala ni Veronica ay magsasalita ito ng matalim uli, ngunit sa halip ay tumigil lamang ito sa harap ni Doña Carmela at tiningnan ito ng matagal. Ang dalawang babaeng parehong nabuhay sa mahahabang dekada ng Pilipinas, parehong alam ang presyo ng kahihiyan, parehong iba ang piniling paraan para mabuhay. Hindi kita mapapatawad para sa kanila, sabi ni Aling Nena. Pero ayoko ring mamatay na iniisip na wala nang kayang piliing huminto. Hindi agad sumagot si Doña Carmela. Pagkaraan ng ilang segundo, marahang tumango ito, at sa paggalaw na iyon ay walang absolution, walang drama, ngunit may munting pagsang-ayon na magtigil, sa wakas, sa pagtulak ng bangkay ng mas malalim sa ilalim ng sahig. Bandang 5:00, nagsimula na ang mga tawag. Una sa Independent Council na kilala ni Adrian mula sa isang lumang governance dispute at hindi kailanman naging sunod sa Sanyerin sa pamilya. Sunod ang utos sa trusted staff na dalhin ang scanner at huwag magtanong. Sa dining table, sa halip na pagkain, ay mga papel ang nakalatag, mga petsa, pangalan, transfer notations, lumang ledger references na bahagyang natatandaan ni Doña Carmela at buong yabang namang pinupunan ni Don Emilio dahil naniniwala pa rin itong kaya nitong kontrolin ang pinsala sa pamamagitan ng selective cooperation. Habang nagiskan ang machine, paulit-ulit ang ilaw nito, puti, malamig, halos medikal, at sa bawat paghagod ng liwanag sa mga papel ay pakiramdam ni Veronica para silang nag-a-autopsy ng sariling apelyido. Nang tuluyang lumiwanag ang langit sa labas at ang ulan ay naging manipis na ambon na lamang, napansin ni Veronica ang sariling mga kamay. May putik pa sa gilid ng kuko niya, may gasgas sa palad na mahapdi na ngayong bumababa ang adrenaline, at may mumunting panginginig sa hinlalaki na hindi mawala-wala. Bigla niyang naalala na hindi pa siya kumakain mula kahapon maliban sa kaunting prutas at takot. Mula sa kusina ay may naglakas loob ng magtanong ang kasambahay kung maghahain ba ng almusal. Walang sumagot agad. Napakakaraniwang tanong iyon sa gitna ng napakadi-karaniwang umaga. Sa huli, si Doña Carmela ang sumagot, pagod ang boses. Kape na lang. At sa simpleng utos na iyon ay biglang naramdaman ni Veronica ang lungkot ng mga pamilyang Filipino, na kahit sa gitna ng pagtatapat sa patay at sa krimen ay may mga kasambahay pa ring magtitimpla ng kape, may magbubukas ng kurtina, may magsasaing, at ang bahay ay magpapatuloy na tila kaya nitong lunukin ang kasaysayan sa ilalim ng normal na umaga. Nang mailipat na ang mga kopya sa encrypted drive at may padala sa council, saka lamang bahagyang bumitaw ang dibdib ni Veronica, hindi sa ginhawa kundi sa kaalaman na hindi naiisa ang kopya ng totoo. Si Adrian ay lumapit sa kanya sa may hallway, malayo ng kaunti sa iba. Hindi siya hinawakan agad. Wala na silang ganoong automatic na kilos. Aalis ako mamayang 8:00 para sa board chair at council, sabi nito. Pagkatapos nun, pupunta ako sa media holding statement. Hindi ko alam kung gaano katagal. Tiningnan niya ito. Pagod na pagod ang mukha nito, may anino sa ilalim ng mata, may bahid ng putik pa rin sa cuff, at sa unang pagkakataon sa magdamag ay hindi na niya makita rito ang mana ng kapangyarihan kundi ang presyo ng wakas ng isang uri ng bulag na anak. At tayo? Tanong niya, tahimik. Napapikit si Adrian ng sandali, at nang iminulat niya ang mga mata ay wala ng pagtatanggol doon, tanging katotohanan na kayang magpasakit. Hindi ko alam, sabi nito. At ayokong pagsinungalingan ka para lang may maibigay akong sagot. Kumirat ang lalamunan ni Veronica, pero tumango siya. Mas gusto ko na yan kaysa sa dati. Nasa pagitan nila ang lahat ng hindi na maibabalik, ang katahimikan, ang mga gabing hindi siya pinagtanggol, ang dugo ng nakaraan, ang katotohanang hindi siya sigurado kung ang pag-ibig ba nila ay kayang mabuhay kapag tuluyang natanggal ang pakinabang ng ilusyon. Ngunit nasa pagitan din nila ngayon ang isang bagong bagay, mas maliit, mas mahirap, at mas totoo, ang pagpili nitong huwag nang magsinungaling kahit hindi niya iyon agad mapapatawad. Sa sala, narinig nilang tinawag ni Doña Carmela ang pangalan ni Adrian. Hindi malakas, hindi utos, tawag lang. Lumingon ang lalaki, at sa malayong upuan ay nakita nila ang matandang babaeng ngayoy hindi na mukhang reyna kundi simpleng ina na papasok sa isang umagang maaaring maghubad sa kanya ng lahat ng pinaghirapan niyang imahe. Anak, sabi nito nang lumapit siya, kapag nandoon ka na mamaya, huwag mo akong iligtas.
Napatigil si Veronica. Maging si Adrian ay tila hindi agad huminga. Mahuwag mo akong iligtas sa paraang dati kong gusto, putol nito. Pero huwag mo rin akong hayaan kay Emilio. Tumango si Adrian, mabigat, at sa isang saglit ay tila bumalik ang napakalumang relasyon ng ina at anak, hindi malinis, hindi payapa, ngunit hubot-hubad sa wakas. Nilinggan ni Veronica si Aling Nena, at ang matanda ay tahimik lamang, nakaupo, nakatingin sa lumiliwanag na bintana. Marahil iniisip nito ang babaeng hindi nailigtas noon, ang batang hindi nabuhay, at ang katotohanang kahit anong gawin nila sa araw na ito, hindi iyon hustisya sa perpektong anyo. Ngunit marahil, sa bansang napakaraming bagay ang palaging naililibing sa hiya, koneksyon, at pagod, ang simpleng pagpigil na maglibing uli ay isa ng maruming anyo ng hustisya. Pagsapit ng unang buong liwanag ng umaga, binuksan ng kasambahay ang isa sa mga kurtina at pumasok ang maputlang sinag sa sala, tumama sa mga papel, sa baso ng malamig ng tubig, sa perlas sa tenga ni Doña Carmela, sa basang sapatos ni Veronica, sa mga matang halos hindi na kumukurap sa puyat. At sa liwanag na iyon ay wala nang natirang magandang anggulo para sa pamilyang Villarreal, wala nang flattering shadow, wala nang soft focus, tanging mga taong pagod, may bahid ng putik, at may mga pasyang hindi na pwedeng bawiin. Lumapit si Veronica sa mesa, kinuha ang bag niya, inayos ang gusot na linang kung saan itinago niya ang listahan, at naramdaman niyang kahit tapos na ang gabi ng pagbubunyag ay nagsisimula pa lang ang mas mahabang parusa, ang media, ang mga hearing, ang pagkales ng mga kaalyado, ang mga kamag-anak na magpapanggap na walang alam, ang mga artikulong hahatol sa kanya ayon sa mukha at pinanggalingan, ang posibleng pagkamatay ng kasal niya sa gitna ng tama at pagod. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib niya, sa ilalim ng takot at puyat, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati at hindi niya gustong ibalik, ang sarili niyang kakayahang humindi sa katahimikan. Tumingin siya kay Adrian sa huling sandali bago ito umalis para harapin ang araw, at bagaman wala siyang pangako, wala ring buo pang kapatawaran, hindi na siya umiwas sa tingin nito. Humarap ka, sabi niya. Kahit masira, tumango ito, at lumakad palayo. Sa likod niya, nanatili si Doña Carmela na nakaupo sa harap ng liwanag, tuwid pa rin kahit bahagyang wasak na, at si Veronica ay nakatingin dito ng matagal, alam na hindi sila kailanman magiging magkaibigang babae, alam na marahil hindi rin mawawala ang galit, ngunit alam ding sa araw na iyon, ang biyenan niyang buong buhay pumili ng kontrol ay sa wakas pinilit pumili ng isang anyo ng pagkawala, at iyon ang presyo ng katotohanang hindi malinis ngunit hindi na muling malilibing.